Ang lalaking mayabang na ito ay ang nag-iisang anak ng pinakamalaking korporasyon sa Korea. Ngunit dahil sa kanyang buhay na puno ng kasiyahan at paggastos, pinalaya siya ng sariling ama mula sa bahay at kinuha ang lahat ng kanyang ari-arian. Kahit ang kanyang panloob na damit ay wala na, pero mabilis niyang nakuha ang isang goxi bag upang takpan ang kanyang ibon. Sa gitna ng kanyang pagkabigo, bigla siyang nakabangga sa isang magandang babae. Dahil nagustuhan niya ang itsura ng lalaki, tinulungan siya ng babae na manatili sa kanyang bahay. Ngunit bilang kapalit, kailangan niyang maging kasambahay niya. Kaya, mula sa pagiging isang mayamang binata, biglang naging isang walang trabahong umaasa sa isang estrangherong babae. Upang malaman ang buong detalye ng pelikula, panoorin natin ang Revolutionary Love. Si Baekjeon ay anak ng isang dating empleyado ng kilalang Gangsu Corporation sa Korea. Ang kanyang ama ay dating tapat na empleyado, ngunit hindi makatarungang natanggal at namatay ilang sandali pagkatapos, dala ang galit sa kanyang puso. Mula noon, naniniwala si Baekjeon na sa halip na mag-aksaya ng oras sa paghahanap ng trabahong may magandang profile, mas mabuting mag-focus sa mga trabahong mabilis makakapagbigay ng kita. Pagkatapos makapagtapos ng kolehiyo, sa halip na magtrabaho sa malalaking kumpanya, pinili niyang magtrabaho sa 3 part-time na trabaho upang mabuhay. Sa isang araw, nagtatrabaho siya sa isang construction company, naglilingkod sa isang coffee shop, at nagtatrabaho rin sa isang hotel. Samantala, ang kanyang kaibigan na si Kwon Ji-hoon ay isang masipag na empleyado ng kumpanya, palaging nagsisikap upang maging mahalagang asset sa malaking kumpanya. Hindi niya gusto ang pamumuhay ni Baekjeon na palipat-lipat at madalas siyang pinapayuhan na mag-apply sa isang disenteng kumpanya at mamuhay bilang isang opisyal. Ngunit tumanggi si Baekjeon gayunpaman. Si Ji-hoon ay may sariling hinanakit na hindi niya maipahayag kanino man. Ang kanyang ama ay isang driver para sa chairman ng Gangsu Corporation, at ang paglilingkod sa loob ng maraming taon ay nagdulot sa kanya ng kompleks tungkol sa kanyang posisyon bilang isang tagapaglingkod. Lumaki kasama ang anak ng chairman mula pagkabata, nangako si Ji-hoon na aahon sa buhay. Ngunit sa kasalukuyan, siya lamang ay isang manager sa Gangsu, madalas na kailangang ayusin ang mga problema ng kanyang kaibigang kababata. Isang araw, nagdaos ng salu-salo ang Gangsu Corporation sa isang hotel. Si Byun-hyuk, ang anak ng chairman, dahil sa galit sa kanyang kasintahang si Hong Cherry, na hindi tinupad ang pangako na magpunta sa Bali, ay lasing na lasing sa eroplano at nang molestya ng isang flight attendant. Pagdating sa Korea, siya ay hinuli ng seguridad at kailangang umalis si Ji-hoon mula sa salu-salo upang ayusin ang kompensasyon para sa kanyang amo. Matapos mailabas si Byun-hyuk, dinala niya ito sa hotel. Galit na galit ang ama ni Byun-hyuk at sinaktan ang kanyang anak gamit ang golf club. Hindi lamang hindi umamin ng pagkakamali si Byun-hyuk, kundi nagmalaki pa siyang magpapaliwanag na lalong nagpagalit sa chairman. Hindi nito gustong makinig sa paliwanag at ibinuhos ang galit kay Ji-hoon na responsable sa pamamahala sa kanyang anak. Sinaktan si Ji-hoon ng baseball bat at ang eksenang ito ang nagpabago kay Byun-hyuk na lumuhod upang humingi ng kapatawaran bago tumigil ang chairman. Kinabukasan, habang nagbibigay ng libreng inumin si Baekjeon sa Gangsu Corporation, nakita niya si Ji-hoon. Binigyan siya nito ng aplikasyon ng trabaho, umaasang mag-a-apply siya sa kumpanya, ngunit nagalit si Baekjeon, iniisip na hinintay siya ni Ji-hoon dahil sa kanyang mga part-time na trabaho, kaya mariin niyang tinanggihan ang kabutihan nito. At sinabi pa na si Ji-hoon ay isa lamang tagapunas ng upuan para sa anak ng chairman. Sa totoo lang, kailangan nga ni Ji-hoon na ipagpatuloy ang pag-aayos para kay Byun-hyuk. Pumunta siya sa prosecutor na humahawak sa kaso ng pangmumolestya ni Byun-hyuk. Ang prosecutor na ito ay nakatatanda ni Ji-hoon na hindi maintindihan kung bakit hindi itinuloy ni Ji-hoon ang landas ng batas, kahit na nakapasa na siya sa bar exam, sumagot lamang si Ji-hoon na bawat isa ay may sariling ambisyon. Pagkatapos, biglang nagbago ang ugali ng nakatatanda, tumanggap ng suhol mula sa Gangsu Corporation, at sinabi na si Ji-hoon ay isa lamang tagapunas ng upuan para sa iba. Pinigilan ni Ji-hoon ang kanyang galit at sumagot na ang nakatatanda ay ganoon din. Naghiwalay ang dalawa ng hindi masaya, si Byun-hyuk ay nanahimik ng ilang araw nang hindi nagdudulot ng gulo, isang araw habang lumalangoy sa hotel. Aksidenteng napansin niya ang kanyang kaibigan na si Ju na papasok sa hotel, kasama ang kanyang kasintahan na si Hong Cherry, suot ang uniforme ng empleyado, palihim siyang umakyat sa itaas upang mahuli ang panloloko. Sa oras na iyon, galit na galit si Hong Cherry kay Baekjeon dahil sa nawawalang hikaw, hinintay ng manager ng kwarto na humingi nang paumanhin si Baekjeon tungkol dito, ngunit tumanggi si Baekjeon na umamin ng pagnanakaw. Sigurado si Hong Cherry na si Baekjeon ang magnanakaw. Nag-away ang dalawa ng walang tigil. Ang katigasan ng ulo ni Baekjeon ay nakaakit ng atensyon ni Byun-hyuk na nakalimutan ang kanyang orihinal na layunin na hanapin si Hong Cherry upang magpaliwanag. Biglang napansin ng driver na si Ju si Byun-hyuk sa pintuan, nataranta at tumakbo. Aksidenteng natapakan ang nawawalang hikaw na lumilipad sa harap ni Hong Cherry. Mabilis na inilagay ni Baekjeon ang kanyang paa sa hikaw. Hinintay na humingi ng paumanhin si Hong Cherry bago ibalik ito. Labis na nag-aalala si Hong Cherry pero tumanggi siyang humingi ng paumanhin. Sa huli, ang manager ang kailangang lumuhod para humingi ng paumanhin upang maayos ang sitwasyon. Sa wakas napansin ni Hong Cherry ang kanyang kasintahan sa pintuan. Alam niyang nahuli siya sa pagtataksil. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag. Malinaw na natapos na ang kanilang relasyon. Sinibak ng manager si Baekjeon. Hinintay niya ang sahod para sa mga araw na nagtrabaho siya. Si Byun-hyuk, na nanonood ng kaguluhan, ay sumuporta kay Baekjeon. Napagkamalan siya ng manager na empleyado dahil sa suot niyang uniforme. Galit na inutusan ang seguridad na palayasin sina Baekjeon at Byun-hyuk mula sa hotel. Akala ni Baekjeon ay regular na empleyado si Byun-hyuk. Seryoso niyang hinintay na idemanda niya ang hotel sa Labor Bureau. Nagpapasalamat si Byun-hyuk sa
Matuwid at hindi natitinag na ugali ni Baekjun, at bago maghiwalay, nagpalitan sila ng pangalan. Nang bumalik si Byun-hyuk sa hotel, pinigilan siya ng lahat ng empleyado. Doon niya napansin na napagkamalan siya dahil sa kanyang damit. Kahit na hinintay ni Jehun na huwag sabihin ang kanyang pangalan sa publiko, ngumiti pa rin siya at ipinakilala ang sarili bilang si Byun-hyuk, ang anak ng chairman ng Gangsu Corporation. Gayunpaman, hindi pa rin naniwala ang mga empleyado at mariing pinalayas. Siya, walang wallet o telepono, hindi alam ni Byun-hyuk kung saan pupunta. Sa kabutihang palad, nakita niya si Baekjun na naghihintay ng bus, inimbitahan siya ni Baekjun na kumain sa hapunan. Patuloy niyang ipinahayag ang kanyang paghamak sa mga anak ng mayayaman na gumagastos lamang ng pera ng kanilang mga magulang nang hindi pinapahalagahan ang buhay. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Byun-hyuk ang ganitong mga bagong ideya. Kaya hindi niya isiniwalat ang kanyang tunay na pagkatao. Samantala, nagtipon ang mga reporter sa harap ng kumpanya dahil sa nalik na video ng pangmumolestya. Inutusan ng chairman si Jehun na iuwi si Byun-hyuk. Kailangang maghanap si Jehun sa mga bar at lugar ng kasiyahan, kahit ang kanyang ama. Dahil sa ugali ng pagiging tagapaglingkod sa mahabang panahon, ay nag-aalala lamang kung natagpuan na ang kanyang amo at hindi kailanman nagtanong kay Jehun kung nasaktan man ang kanyang anak na nagdulot kay Jehun ng sakit at galit. Nang iuwi si Byun-hyuk kay Baekjun, biglang nakita niya ang video ng kanyang pangmumolestya sa flight attendant na ipinapakita sa balita, kaya kailangan niyang makipagmakaawa kay Baekjun na iuwi siya. Noong gabing iyon, sa wakas nakauwi rin si Jehun. Tapat na hinintay ni Baekjun na tanggapin ni Jehun ang isang empleyadong sinibak ng hotel, mariing tumanggi si Jehun. Ngunit nang matuklasan na ang empleyado ay si Byun-hyuk, na hinintay niya buong araw, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Dinala niya si Byun-hyuk sa kanyang kwarto, ikinuwento nito ang karanasan ng araw na iyon at mapagkumbabang hinintay kay Jehun na makituloy ng isang gabi. Nag-alinlangan si Jehun pero pumayag din, naramdaman ni Byun-hyuk na malapit sina Baekjun at Jehun. Tinanong niya ang tungkol sa kanilang relasyon at ipinahayag ang kanyang paghanga kay Baekjun. Tahimik na lumubog si Jehun sa mga matatamis na alaala ng magtapat si Baekjun, ngunit wala siyang reaksyon. Gayunpaman, hindi niya ito ibinahagi kay Byun-hyuk. Ipinagmalaki ni Byun-hyuk na tinulungan siya ni Baekjun dahil nahulog na ang loob nito sa kanya. Sinabi niya na ang lahat ng nakaraang pag-ibig ay paghahanda para sa pagkikita kay Baekjun sa pagkakataong ito. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Jehun ang mag-alala dahil sa mga papuri ni Byun-hyuk kay Baekjun. Hindi nakatulog ng maayos si Jehun ng gabing iyon. Paggising sa umaga, wala na si Byun-hyuk sa tabi ng kama. Umalis na si Byun-hyuk para mag-almusal kasama si Baekjun. Pumunta siya sa rooftop. Tamang-tama na ipinapakita sa balita na malapit nang maaresto si Byun-hyuk dahil sa pangmumolestya. Sinamantala ni Baekjun ang pagkakataon upang muling banggitin na kailangang imagpunas ng upuan si Jehun para sa mayamang amo. Puno ng paghamak ang kanyang mga salita tungkol sa anak ng chairman ng Gangsu Corporation. Tinawag pa siyang iwalang hiya. Narinig ni Byun-hyuk ang masasamang komento tungkol sa kanya, kaya't parehong kinabahan at nalungkot siya. Nainis si Jehun sa mga sinabi ni Baekjun. Malamig ang mukha niyang hinila si Byun-hyuk pababa. Inutusan ni Jehun si Byun-hyuk na bumalik ng maayos sa hotel, ngunit determinado si Byun-hyuk na gumawa ng isang bagay upang baguhin ang pananaw ni Baekjun tungkol sa kanya. Dumanas ng malaking pagkalugi ang Gangsu Corporation sa halaga ng merkado dahil sa negatibong balita tungkol kay Byun-hyuk na apektuhan din ang mga subsidiary sa iba't ibang antas sa isang pulong. Walang tigil ang mga direktor sa pagrereklamo tungkol sa anak ng chairman. Biglang dumating si Byun-hyuk at inihayag na susuko siya sa otoridad upang hindi na pagtuunan ng pansin ang kumpanya. Galit na galit ang chairman na si Byun. Sa harap ng lahat, sinampal niya si Byun-hyuk ng 3 beses at sinipa pa ng maraming beses nang akmang kukunin ng chairman ang upuan para hampasin. Narinig ni Jehun ang balita at nakarating sa tamang oras upang pigilan. Natapos ang nakakahiyang drama ng pamilya. Tahimik na umalis ang lahat ng dumalo. Inasikaso ni Jehun ang sugat sa mukha ni Byun-hyuk at binigyan siya ng telepono na walang tracking at susi ng kotse upang makabalik sa hotel. Sa oras na iyon, habang nagpo-promote ng inumin si Baekjun, pinalayas siya ng isang manager mula sa opisina. Gumamit pa ang manager na ito ng nakakainis na tono at ibinuhos ang lahat ng inumin ni Baekjun sa sahig. Pinigilan ni Baekjun ang kanyang galit at hindi ito pinatulan. Nasaksihan ni Jehun at Byun-hyuk ang pangyayari. Ngunit mahigpit lang na hinawakan ni Jehun ang kanyang kamay ng walang ibang aksyon, habang si Byun-hyuk, dahil sa nakitang pang-aapi kay Baekjun, ay diretsong pumasok sa opisina. Kinilala ng manager na siya ang anak ng chairman. Agad na nagbago ang kanyang ugali at pumayag na bumili ng inumin. Hindi pa rin alam ni Baekjun ang tunay na pagkatao ni Byun-hyuk. Hinintay niya ito at paulit-ulit na humingi ng paumanhin sa manager para kay Byun-hyuk. Naguluhan ang manager nang makita na sinusunod ni Byun-hyuk si Baekjun. Hinila ni Baekjun si Byun-hyuk palabas at pinalo siya. Sinabihan siyang huwag magmalaki sa pagpilit sa iba. Sa oras na iyon napansin niya ang sugat sa mukha ni Byun-hyuk, balak nitong isiwalat ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit hindi naintindihan ni Baekjun ang sinasabi niya, akala pa nga na ang ama nito ay isang security guard lang ng kumpanya. Naniniwala si Jehun na ang prosecutor, na tumanggap ng suhol, ngunit hinayaang malabas ang balita, ay hindi gumawa ng maayos ng kanyang trabaho. Ngunit pinakalmahan siya ng prosecutor na gagawin lang ito para sa forma at hindi talaga aarestuhin si Byun-hyuk. Bago umalis, binigyang diin ng prosecutor na ang pagkalat ng balita ay maaaring dahil sa isang tao mula sa loob. Binigyang pansin ni Jehun ang pahayag na ito. Hinanap niya ang kapatid ni Byun-hyuk na si Byun-usung. Dahil noong nakaraang pagkakataon na nakuha ni Jehun ang video file mula sa eroplano, ibinigay niya ang orihinal kay Byun-usung. Tinanong ni Jehun kung maingat na itinago ni Byun-usung ang orihinal. Sumagot si Byun-usung na nakatago ito sa safe at walang problema. Tinanong niya
kay Jehon kung saan nagtatago si Byun-hyuk. Tapat na sinabi ni Jehon na nasa hotel, pero sa totoo lang, dinala na ni Baekjun si Byun-hyuk sa construction site para magtrabaho, upang hindi bigin ang tiwala ni Baekjun. Nanatili si Byun-hyuk sa site, masigasig na gumawa ng mga gawaing pangkargador tulad ng pagbubuhat ng mga ladrilyo at pagdadala ng lupa. Dahil hindi niya kinaya ang mabigat na trabaho, palihim siyang tumawag kay Jehon para humingi ng tulong. Ngunit wala si Jehon sa oras na iyon, dahil kailangan niyang pumunta sa paliparan upang hanapin ang flight attendant na biktima sa insidente. Binalaan niya ang babae na huwag basta-bastang sumagot sa mga panayam ng media. Kung hindi, kanselahin ng Gangsu Corporation ang kontrata ng kompensasyon na nilagdaan dati, pagkatapos ng isang nakakapagod na araw. Matapos ibawas ang gasto sa pagkain at tuluyan sa bahay ni Baekjun, kumuha lamang ng 40,000 won si Byun-hyuk mula sa trabaho sa construction site na nagpabago sa kanyang pananaw na hindi madali ang kumita ng pera. Kaya lalo niyang hinangaan si Baekjun nang maghiwalay sila. Pagkatapos ng trabaho, nakasalubong nila si Jehon na kakauwi lang. Ayaw talaga ni Byun-hyuk na bumalik sa hotel, kaya hinintay ni Baekjun na matulog siya sa kanyang kwarto. Pumayag na rin si Jehon na manatili si Byun-hyuk. Ngunit walang inaasahan na ang flight attendant ay si Ha-seon-hee, ang matalik na kaibigan ni Baekjun. Pumunta siya sa rooftop ni Baekjun para uminom. Inamin na siya ang biktima sa insidente ng pangmumolestya sa balita. Gulat na gulat si Baekjun, sa oras na iyon, hindi napigilan ni Byun-hyuk ang pagnanais na uminom kasama si Baekjun. Lumitaw din si Jehon. Nang makita ni Ha-seon-hee ang dalawa, napaiyak siya ng todo. Paulit-ulit na itinuro si Byun-hyuk, sinabing siya ang humawak sa kanyang dibdib. Hindi makapaniwala si Baekjun at tinanong kung si Byun-hyuk ang mayamang anak ng chairman. Wala nang maitago si Byun-hyuk kaya inamin niya. Labis na nasaktan si Ha-seon-hee at binasag ang bote ng alak. Natakot si Baekjun na may mangyaring masama kaya hinintay niya na lumuhod sina Byun-hyuk at Jehon. Kung hindi, ipapapulis niya sila. Lumuhod si Byun-hyuk. Ngunit mariing sinabi ni Jehon na siya ay tumayong tagapamagitan lamang para lagdaan ni Ha-seon-hee ang kontrata at hindi kailangang lumuhod. Binantaan pa niya si Baekjun na kung ipapapulis, sasabihin niyang kasabwat si Baekjun sa pagtatago kay Byun-hyuk. Galit na galit si Ha-seon-hee. Pinunit ang kontrata at itinapon ang pera ng kompensasyon sa mukha ni Jehon. Bumaba si Jehon. Ngunit nawalan ng malay si Ha-seon-hee sa sobrang galit na pagtanto ni Byun-hyuk na ang ugali ni Jehon ay magdudulot ng pagkabigo kay Baekjun. Kung talagang ipapapulis, mas magiging mahirap ang sitwasyon niya sa kumpanya. Ayaw na ni Jehon na ipagpatuloy ang pag-aayos ng gulo para kay Byun-hyuk. Sinabi niyang handa siyang magbitiw kung kinakailangan. Pagod na siya sa mga taon ng pag-aayos ng mga problema ni Byun-hyuk. Gusto niyang subukang mamuhay nang wala si Byun-hyuk na pagtanto ni Byun-hyuk ang kanyang pagkakamali at na dahil sa kanya, maraming hinintay si Jehon. Pumunta siya sa rooftop para hanapin si Baekjun. Ngunit umalis na ito para magmaneho ng taksi sa gabi. Nanatiling nakaluhod si Baekjun sa rooftop. Kahit umulan ng malakas, sa pagmamaneho, aksidenteng nasundo ni Baekjun si Byun-usung. Habang nakikipag-usap sa babae sa sasakyan, hindi sinasadyang naibunyag na dadalhin si Byun-usung sa prosecutor's office kaugnay kay Byun-hyuk. Napansin ito ni Baekjun dahil sa utang. Patuloy na tumatawag at nagte-text ang ina ni Baekjun. Walang choice si Baekjun, kundi hanapin si Jehon. Hinintay ang isang halaga ng pera kapalit ng hindi pagpapapulis sa usapan. Binanggit ni Baekjun ang sinabi ng kapatid ni Byun-hyuk kagabi sa sasakyan, na nakaugnay sa sinabi ng prosecutor. Napagtanto ni Jehon na ang pagkalat ng video ay gawa nga ng kapatid ni Byun-hyuk sa pag-iisip nito. Mabilis niyang dinala si Baekjun sa hotel. Pagdating doon, hinintay na ng pulisya ang manager ng hotel. Nagmadali si Jehon sa hagdan patungo sa kwarto ni Byun-hyuk na hindi pa alam na hinintay siya ng pulisya. Nag-enjoy pa rin sa marangyang kama. Napansin ni Jehon na nasa parehong palapag ang pulisya. Sa kabutihang palad, nagpanggap si Baekjun bilang empleyado ng hotel. Itinulak ang laundry cart. Tinawag ni Jehon si Byun-hyuk para buksan ang pinto. Ginamit ni Baekjun ang dahilan ng pagtulong kay Byun-hyuk na makatakas para humingi ng 500 milyon won. Naisip ni Jehon na katawa-tawa ito. Agad na sumang-ayon si Byun-hyuk at nagdagdag ng kondisyon na sa panahon ng pagtakas, kailangang pagsilbihan siya ni Baekjun ng buong oras na maisahod katumbas ng sekretarya ng Gangsu Corporation. Agad na sumang-ayon si Baekjun, na nagpaisip kay Byun-hyuk na nabaliw na ang dalawa. Dinala ni Baekjun ang laundry cart kasama si Byun-hyuk. Nakatago sa loob, pansamantalang naiwasan ang pagsusuri ng pulisya. Sa kwarto, sinunod ni Jehon ang utos ni Baekjun na bumaba muna at maghintay sa paradahan. Habang nasa elevator si Baekjun, muling lumitaw ang pulis at sumabay sa kanya. Naging magulo ang sitwasyon nang patuloy na kumalam ang tiyan ni Byun-hyuk at naglabas ng hindi magandang tunog. Kaya nagpanggap si Byun-hyuk na sumasakit ang tiyan. Pagkatapos tumakas ang pulis mula sa mabahong elevator. Patuloy na tumunog ang telepono ni Byun-hyuk. Ang paggalaw niya para kunin ang telepono ay nagdulot ng ingay sa laundry cart. Napansin ng pulis na may tao sa loob at hinintay si Byun-hyuk na tumigil. Buong tapang na tumakbo palabas si Baekjun at sa wakas, nakaligtas sila pareho. Nakarating sa paradahan at sumakay sa kotse ni Jehon. Hinintay ni Jehon na iwan ni Baekjun ang posisyon bilang sekretarya ni Byun-hyuk. Ngunit dahil sa malubhang sakit ng nakababatang kapatid ni Baekjun na nangangailangan ng 1-0,000,001 kulang
Siya sa pera kaya hindi niya maiwan ang trabahong madaling makakapagbigay ng 5 milyon won. Hinintay ng pulisya ang kotse ni Jehun. Alam ni Baekjun na kung magpapatuloy ito, mahuhuli sila. Kaya ginamit niya ang pulang ilaw para mabilis na bumaba ng kotse at tumakas kasama si Byun-hyuk sa bus. Pagkatapos huminto si Jehun, hindi na natagpuan ng pulisya si Byun-hyuk. Dinala ni Baekjun si Byun-hyuk sa construction site. Kinontak ni Jehun si Baekjun para malaman kung nasaan sila, pero hindi ito. Sinabi ni Baekjun, nang malaman ni Byun Usong na nakatakas ang kanyang kapatid, tinanong niya kay Jehun ang kanilang lokasyon. Alam ni Jehun na hindi mabuti si Byun Usong, at dahil talagang hindi niya alam kung nasaan si Byun-hyuk, sinabi niya na dinala ito ng ibang tao. Sa press conference ng paghingi ng paumanhin, sinabi ni Byun Usong na hindi makontak si Byun-hyuk habang kumakain sa construction site. Narinig ni Byun-hyuk ang pahayag ng kanyang kapatid sa balita. Halo-halo ang kanyang damdamin. Sinabi ng mga manggagawa sa paligid na karapat dapat mahuli ang pangalawang anak ng Gangsu Corporation. Sinubukan ni Byun-hyuk na ipagtanggol ang sarili. Pero naisip ng mga manggagawa na isa lamang siyang hindi kilalang manggagawa na hindi dapat sumuporta sa isang masamang tao. Kaya't ang dating mayabang na si Byun-hyuk ay hindi alam kung ano ang gagawin. Lumitaw ang pulis na si Gang Cheon-min na humihintay kay Byun-hyuk sa press conference nang makita si Jehun sa tabi ni Byun Usong. Pagkatapos ng press conference, pumunta siya sa kumpanya para hanapin si Jehun. Sinabi pa rin ni Jehun na hindi niya alam ang kinaroroonan ni Byun-hyuk. Sinabi ni Gang Cheon-min na dahil nawawala ang suspect, maglalabas ng warrant of arrest at hinintay na kailangang dumalo si Jehun bilang saksi. Hindi na masaya si Jehun at dahil pinaghinalaan ni Gang Cheon-min kung bakit isang ordinaryong empleyado tulad ni Jehun ang nasa press conference. Natakot si Jehun na malaman ng iba na siya ang tagapaglingkod ng pamilya Byun, kaya nagpanggap siyang kalmado at ngumiti. Sinabing hindi niya alam kung bakit ganoon ang inayos ng kanyang mga boss. Hindi makapagsuko si Byun-hyuk dahil ipinagbabawal ito ng kanyang ama. Pero ang pagkakamali sa kanya bilang tumatakas sa responsibilidad ay nagdulot ng labis na inis. Sa oras na iyon, dumating ang kinatawan ng kumpanya sa construction site. Lahat ng manggagawa maliban kay Byun-hyuk ay bumati. Sinisi ng kinatawan ang namamahala sa site dahil sa mabagal na progreso. Hindi nakatiis si Baekjun sa pamamaraan nito kaya nagsalita siya para ipagtanggol ang namamahala. Agad na inutusan ng kinatawan na palayasin si Baekjun habang hinintay ng mga tauhan ng kinatawan si Baekjun. Dahil sa sobrang inis, umakyat si Byun-hyuk sa scaffolding para pumitas ng dandelyon sa dingding. Nang makitang nahihirapan si Baekjun, naantig siya at sinipa ang isang ladrilyo mula sa scaffolding. Nahulog ang ladrilyo at tumama sa isang maliit na bato na tumalbog at tumama sa ulo ng kinatawan na walang suot na helmet na nagdulot ng pagdurugo ng ulo nito. Agad na nagkagulo ang lahat dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Agad sinubukang umakyat ng mga tauhan ng kinatawan para hulihin si Byun-hyuk. Alam niyang nagdulot siya ng gulo, kaya nagmadaling tumawag kay Jehun. Inihayag ng kinatawan sa pulis na sina Byun-hyuk at Baekjun ang nagtangkang pumatay. Hindi sumang-ayon ang mga manggagawa sa akusasyong ito, na nagdulot ng matinding pagtatalo, kaya hindi makapagdesisyon ang pulis, habang nagpapalitan ng sisi. Unang naranasan ni Byun-hyuk ang suporta ng maraming tao, na nagbigay ng init sa kanyang puso, iginiit ng kinatawan na dalhin ang usapin sa istasyon ng pulis. Nagbanta si Baekjun na isisiwalat ang iligal na pagtatapon ng basura at paglabas ng dumi sa gabi ng construction site. Itinuring ng kinatawan na ito ay gawaing walang hiya sa gitna ng tensyon. Nang akmang sasaktan ng kinatawan si Baekjun, napigilan ito ni Jehun. Sina Jehun at Baekjun ay nakipag-ayos kay Min Sang-ho, ang kinatawan na may mga peking kumpanya para iwasan ang buwis, upang maiwasan ang kaso laban kay Byun-hyuk. Nag-alok si Jehun ng kompensasyon para sa mental damages at gastusing medikal. Dahil nahawakan sa pag-iwas ng buwis, pumayag si Min Sang-ho na lutasin ang isyu ng tahimik. Ngunit nanatiling galit, nalutas ang problema nang dumating si Jehun. Natuwa si Byun-hyuk, ngunit nang isipin niyang ang mga nakaraang gulo ay aksidente lamang, naisip ni Baekjun na hindi naunawaan ang lalaking ito, kaya agad niyang iniwan ang tungkulin bilang sekretarya. Nadismaya si Baekjun at tinawagan ang ina, tumangging magbayad ng ospital para sa kapatid. Kinuha ni Jehun ang bank card na ibinigay ng ina ni Byun-hyuk at naisip ni Byun-hyuk na maaaring gamitin ang pera para pasayahin si Baekjun, ngunit pagkatapos ng trabaho, si Baekjun at ilang malalapit na manggagawa ay sinibak. Naramdaman ni Baekjun ang pagkakasala dahil ang mga pagkilos ni Byun-hyuk ang nagdulot ng pagkawala ng trabaho ng mga ito, ngunit sila pa ang nagpakita ng pag-unawa at inaliw siya. Lalong nahiya si Baekjun kaya nagtungo siya kay Min Sang-ho, nagbantang kailangang tanggapin muli sina Kim Keop, Lee Tae-kyung at An Mai-jeon na sinibak, kung hindi, isisiwalat niya ang ebidensya ng iligal na paglabas ng dumi. Kinuha ng tauhan ni Min Sang-ho ang telepono ni Baekjun at nalaman na walang ebidensya roon. Nalaman ni Min Sang-ho na ang lalaking sumugat sa kanya ay ang pangalawang anak ng Gangsu Corporation, kaya binago niya ang banta. Hiniling na ibunyag ni Baekjun ang kinaroroonan ni Byun-hyuk, kung hindi tatanggapin. Muli ang tatlong manggagawa, dumanas ng sunod-sunod na dagok. Umuwi si Baekjun na pagod sa katawan at isipan. Inalok siya ni Jehun ng utang, ngunit tumanggi siya. Iniisip na ang pera ni Jehun ay mula sa paglilingkod sa mayamang amo. Hindi alam ni Byun-hyuk ang mga nangyari, at nang makita si Baekjun, masayang ipinakilala ang handang hapunan at magagandang rosas na inihanda niya. Galit si Baekjun nang makita ang marangyang damit ni Byun-hyuk at ang kanyang kawalan ng alam sa hirap ng iba.
Naisip niya ang mga kaibigang nawalan ng trabaho dahil sa pagprotekta sa lalaking ito. Kaya sinigawan niya si Byun-hyuk, sinabing bumalik sa kanyang mundo at huwag nang makapinsala. Pinunit pa niya ang tseke na inihanda ni Byun-hyuk para sa mga kasamahan. Ito ang unang pagkakataon na nahiya si Byun-hyuk. Pagkatapos ng katahimikan, nagpasya siyang tanggapin ang mga kahihinatnan, nag-iwan siya ng sulat kay Baekjun. Umaasang magbabago ang tingin nito sa kanya sa susunod na pagkikita, di nagtagal. Napansin ni Jehun na nawala si Byun-hyuk, hinanap niya si Baekjun, at sa oras na iyon, ipinalabas sa balita na naroon na si Byun-hyuk sa Gangsu Corporation. Tumingin si Byun-hyuk sa kamera at bahagyang umiti, sa harap ng prosecutor's office. Seryosong humingi ng paumanhin si Byun-hyuk sa media, ngunit hindi nagbigay ng mga partikular na detalye tungkol sa insidente. Dinala siya ng prosecutor na si Hong Myung-soo, dumating ang tiyuhin at tiyahin ni Byun-hyuk sa kumpanya upang kausapin ang chairman na si Byun tungkol sa anak nito. Ngunit walang sinabi ang chairman dahil ang kanyang asawa, ina ni Byun-hyuk, ay nagpatingin sa manghula na nagsabing, malakas ang kapalaran ni Byun-hyuk at pamumunuan ang muling pagbangon ng kumpanya. Sa pagkakataong ito, hindi plinano ng chairman na pigilan ang anak, nang makitang walang reaksyon ang kapatid. Umalis ang tiyuhin at tiyahin. Ang pagsuko ni Byun-hyuk ay nakakaapekto sa maraming tao. Dahil tumanggap ng pera mula sa Gangsu Corporation, kailangang protektahan ni Hong Myung-soo si Byun-hyuk. Ngunit ang kanyang pagpapakita ay nagpilit sa prosecutor's office na magbigay ng paliwanag. Tinawagan niya si Byun-usung, sinisisi ito sa hindi magandang trabaho. Sinisi naman ni Byun-usung si Jehun, tinanong kung sino ang ikatlong partido na binanggit niya para protektahan si Baekjun. Nanginginig na ipinaliwanag ni Jehun na ang ikatlong partido ay walang ginawang aktwal. Nagbigay lamang ng tirahan kay Byun-hyuk at hindi alam ang tunay niyang katauhan. Tiningnan ni Byun-usung si Jehun nang may nakatagong kahulugan. Tinanong kung nagtitiwala siya rito. Maingat na sumagot si Jehun na, ngunit alam niyang si Byun-usung ang nagpadala ng video ng gulo ni Byun-hyuk sa eroplano sa media. Sinabi ni Byun-usung na kung iiwan ni Jehun si Byun-hyuk para harapin ang mga kahihinatnan, ililipat siya sa planning department. Sa pagitan ng lumang pagkakaibigan at pangarap na promosyon, nagdesisyon si Jehun. Pumunta siya sa prosecutor's office kay Hong Myung-soo, sinabing sundin ang tamang proseso sa pagtatanong kay Byun-hyuk. Akala ni Hong Myung-soo ay utos ito ng Gangsu Corporation, kaya agad pumayag. Hiniling ni Jehun na tanggapin ni Byun-hyuk ang investigasyon. Humingi ng saklolo si Byun-hyuk kay Jehun na huwag siyang iwan, at nang makitang nagtitiwala ito sa kanya, nag-alala si Jehun, ngunit hindi pa rin naisipang tumulong. Sa oras na iyon, dumating ang 5 abogado sa prosecutor's office, na nagsabing sila ang ipinadala ng chairman na si Byun para ipagtanggol si Byun-hyuk. Nabalisa si Jehun nang marinig na utos ito ng chairman, habang nagalit si Hong Myung-soo dahil 3 beses na nilinlang ng Gangsu Corporation sa araw na iyon, sa suporta ng mga abogado. Kumpiyansang ikinuwento ni Byun-hyuk ang insidente sa eroplano, ngunit ang kanyang labis na kumpiyansa ay nagpahirap sa paggamit ng kanyang sinabi bilang ebidensya. Kahit ang mga abogado ay nagmadaling sinabihan siyang manahimik, ang kanyang magaan na saloobin ay nagpahirap kay Hong Myung-soo na tulungan siyang makaligtas sa kaso. Kailangang tawagin ng prosecutor's office si Ha Yeon-hee bilang saksi. Dati nang humingi nang paumanhin si Byun-hyuk sa kanya ng pribado, at tinanggap ito ni Ha Yeon-hee. Ipinaliwanag ni Ha Yeon-hee na ang paghawak ni Byun-hyuk sa kanyang dibdib ay dahil sa turbulence na nagdulot ng pagyanig sa eroplano. Kaya 70% ang sansang hindi makulong si Byun-hyuk. Nang ibalita ni Jehun ang magandang balita, hiniling ni Byun-hyuk na huwag banggitin ang tulong ng mga abogado. Dahil gusto niyang makita ni Baekjun ang imahe ng isang hinintay ang maraming pagsubok upang malinis ang pangalan. Nahiya si Jehun at hindi makapagsalita. Nakita ang kaguluhang dulot ni Byun-hyuk sa kumpanya para lamang baguhin ang tingin sa kanya ni Baekjun, habang siya ay abala at halos mali ang naging panig. Tumakbo si Byun-hyuk sa labas ng prosecutor's office, at nang makita si Baekjun mula sa malayo, masayang tumakbo patungo sa kanya, ngunit agad siyang hinintuan ng mga tauhan ng chairman na si Byun at isinakay sa kotse. Nalaman ni na Tio Kim, Tio SV, at tita mula sa construction site sa balita na si Byun-hyuk, na tinulungan nila, ay ang pangalawang anak ng Gangsu Corporation. Nagplano silang makipagkita sa chairman na si Byun. Umaasang makakatanggap ng gantimpala, dahil tinulungan nila ang kanyang anak. Sumama si Baekjun, na may layuning tumulong, sa kanila patungo sa bahay ng chairman. Kakauwi lang ni Byun-hyuk ng utusan ng chairman na si Byun na hubarin ang lahat ng damit nito at palayasin mula sa bahay. Na ang ibig sabihin ay kung gusto niyang mamuhay ng mag-isa, huwag nang umasa sa pamilya Byun at maging malaya. Hubad na hubad si Byun-hyuk ng palayasin, ngunit sa kabutihang palad, binigyan siya ng ama ni Jehun, na laging nag-aalala sa kanya, ng malaking paper bag para takpan ang katawan. Dumating sina Baekjun at ang tatlo sa lugar ng pamilya Byun at aksidenteng nakita si Byun-hyuk na walang damit, pagkatapos marinig ang malungkot niyang kwento. Bukod sa awa, kaya lang nila itong dalhin para bumili ng damit. Sa totoo, gusto ng chairman na si Byun na makita kung gaano kalayo ang mararating ng anak ng walang proteksyon niya. Kaya lihim niyang inutusan si Jehun na bantayan si Byun-hyuk at subaybayan ang kanyang ginagawa. Palaging nagdududa si Byun-usung kung bakit sa mahalagang panahon, inuuna ng ama na iligtas si Byun-hyuk kaysa sa kumpanya.
Bago umuwi si Jaehoon sa pamilya Byun, hiniling ni Byun Usong na mula ngayon, kapag nag-ulat ng mga galaw ni Byun Hyuk sa chairman, kailangang iulat muna sa kanya at maaaring salain ang impormasyon. Napipilan si Jaehoon sa pagitan ng chairman na si Byun at ni Byun Usong, at habang naguguluhan, nag-text si Baekjun na dinala na niya si Byun Hyuk sa kanyang bahay. Nagmadaling umuwi si Jaehoon, nakita ni Haejun-hee ang ina ni Baekjun sa bahay nito. Dahil palaging humihingi ng pera ang ina kay Baekjun, hindi maganda ang impresyon ni Haejun-hee sa kanya at hindi sinasadyang naibunyag ito kay Baekjun. Pag-uwi ng gabi, nadurog si Baekjun sa bigat ng buhay, umiiyak habang kinukwento sa ina, na ilang taon nang humihingi ng pera, na wala na talaga siyang pera. Bilang mag-ina, kung hindi desperado, hindi rin gugustuhin ng ina ni Baekjun na pahirapan ang anak. Hintayin ni Baekjun na makatulog ang ina bago lihim na tiningnan ang savings book, na nagpapakita ng 3,000 won lang, kaya napahampas siya ng ulo sa dingding sa sakit ng ulo. Hindi talaga tulog ang ina ni Baekjun, at nang marinig ang galaw ng anak, nasaktan din siya. Narinig ni Byun Hyuk ang iyak ni Baekjun, kaya nagpunta siya para mangutang kay Jaehoon. Umaasang matutulungan ang pamilya ni Baekjun. Alam ni Jaehoon ang kahirapan ni Baekjun, ngunit nang mag-alok si Byun Hyuk, ayaw niyang magpahiram. Tinawagan ni Byun Hyuk ang kanyang ina at kapatid na babae, ngunit dahil nagyelo ang kanilang mga account ng chairman na si Byun, wala siyang nakuha, kahit isang sentimo. Biglang tumawag si Hong Cherry kay Byun Hyuk, natuwa siya at nagkita sila. Agad humingi ng pautang. Hindi sumang-ayon si Hong Cherry, kaya naisip ni Byun Hyuk na agawin ang kanyang mamahaling bag. Nang makita ang desperadong kilos ni Byun Hyuk, galit na umalis si Hong Cherry. Walang ibang paraan, humingi si Byun Hyuk ng 1,000,000 kay Byun Usong. Ngunit hindi ito nagbigay. Pag-uwi ni Baekjun, wala na ang kanyang ina, na nag-iwan ng tala ng pasasalamat sa anak dahil sa perang ipinadala ng lalaki sa baba ng bahay. Naisip ni Baekjun na si Byun Hyuk ang nagbigay ng pera, at ang kahihiyan at galit ay nagpabigat sa kanya, kaya agad siyang bumaba at sinuntok si Byun Hyuk. Nagulat si Byun Hyuk sa suntok, at si Jaehoon, na nasa tabi, ay hindi rin naintindihan ang nangyari. Sumigaw si Baekjun kay Byun Hyuk. Sinabing huwag na siyang magpakita sa kanya kailanman. Ibinalik ni Baekjun ang 3,000,000 won na ipon niya kay Byun Hyuk, pagkatapos ay galit na umalis. Nang makatanggap ng tawag mula sa kanyang ina, nalaman ni Baekjun na ang pera ay mula kay Jaehoon, na matagal nang nakatira sa baba ng bahay, kaya napanatag ang kanyang ina na tanggapin ito. Napagtanto ni Baekjun na hindi lamang siya nagkamali ng akala, kundi sinuntok pa ang maling tao. Nang balak niyang bumaba para magpasalamat kay Jaehoon, aksidenteng narinig ang usapan nila ni Byun Hyuk. Natuwa si Byun Hyuk nang malaman na si Jaehoon ang nagbigay ng pera. Walang tigil sa pagpapuri, nang hindi iniisip na baka ginawa ito ni Jaehoon dahil gusto niya si Baekjun. Masayang nangako si Byun Hyuk na babayaran ang pera para kay Baekjun. Hindi nagpaliwanag si Jaehoon, at sadyang hiniling na bayaran ito ni Byun Hyuk sa loob ng 1 buwan. Idinagdag na lahat ng gastusin sa pagkain, tuluyan, at pamasahe ay kailangang bayaran. Kung hindi ay magkakaroon ng interes. Narinig ito ni Baekjun mula sa labas ng pinto, at nang marinig ang tungkol sa interes, hindi na siya nakapagpigil. Sinipa ang pinto ng bahay ni Jaehoon. Alam ni Jaehoon na narinig ni Baekjun ang usapan, at lubos na nagsisi sa mga salitang nagdulot ng hindi pagkakaunawaan. Gumising si Baekjun ng 4:30 ng umaga para magtrabaho. Lihim na sinundan siya ni Byun Hyuk. Nasaktan sa makitang ang babaeng gusto niya ay kailangang gumising ng maaga dahil sa bigat ng buhay. Nang makita ang maraming tao sa tren na maagang pumapasok, nagtaka si Byun Hyuk kung ito ba talaga ang Seoul na dating tinitirhan niya. Pagdating sa destinasyon, nagulat siya na kahit hindi pa sumisikat ang araw, marami nang naghihintay. Tinawag ng kapitan ang mga pangalan, at nagmadali siyang hanapin si Baekjun. Natuklasang kasama nito ang 2 tiyuhin at tita na sinibak ni Director Min sa construction site. Sa una, ayaw payagan ni Baekjun si Byun Hyuk na sumama, ngunit dahil sa kanyang pamimilit at interbensyon ng mga nakatatanda, umayag siya. Sumakay ang 5 tao sa sasakyan ng labor agency patungo sa lugar ng trabaho, at nang makarating, nalaman nilang maglilinis sila sa Gangsu Corporation. Si Byun Hyuk ang pinakanagulat at malakas ang reaksyon. Sadyang umiwas sa pangunahing gate na parang gustong tumakas. Agad itinaguyod si Jaehoon ni Byun Usong sa planning department. Bago simulan ang tungkulin, hinintay ni Byun Usong na bantayan ni Jaehoon ang FE specialist. Sa welcome event, bulungan ng mga empleyado na parachute si Jaehoon. Tahimik niyang tiniis ito at yumuko ng malalim sa FE specialist. Sa wakas, napilitan si Byun Hyuk na pumasok sa kumpanya dahil sa pressure. Inakala niyang makikilala siya, ngunit nadismaya nang hindi lamang siya nakilala kundi inutusan pang maglinis. Pinaalalahanan siya ni Baekjun na mula nang suotin niya ang uniforme ng janitor. Otomatikong hindi napansin ng iba ang kanyang mataas na katayuan, at ang ginagawa ay hindi kasing halaga ng kung paano nabubuhay. Ang buhay bilang pangalawang anak ng Gangsu Corporation ay parang naging panaginip. Lubos na naramdaman ni Byun Hyuk ang pagkakaiba. Sa wakas ay naunawaan ang pait at kahihiyan ng pagiging nasa ilalim ng iba at hindi pinapansin. Yumuko siya para maglinis ng banyo, ngunit dahil hindi niya maayos ang baradong toilet, nagmadali siyang pumunta sa banyong pambabae para humingi ng tulong kay Baekjun. Noon, kakausap lang ni Baekjun sa FE specialist, dating tauhan ng kanyang ama noong ito ang department head sa kumpanya. Kahit nagpakita ng awa at pag-aalala ang specialist, wala itong maitulong sa buhay na pinili ni Baekjun. Pagkatapos
magpaalam, naalala ni Baekjun ang kanyang yumaong ama. Nagtago sa banyo, nagpanggap na matapang ngunit mahina, umiiyak habang kumakain ng seaweed rice roll na dala niya. Tinawag ni Byun-hyuk si Baekjun ngunit walang sagot. At dahil may pumasok sa banyo, natrap siya sa cubicle. Narinig niyang pinag-uusapan ng mga empleyadong nag-aayos ng mukha ang tungkol sa isang kumakain sa banyo. Alam niyang si Baekjun ito, ngunit hindi niya maipagtanggol. Pagkaalis ng lahat, dinala niya si Baekjun sa banyong panlalaki para ayusin ang baradong toilet. Nag-alok si Baekjun ng 100,000 won at masayang pumayag si Byun-hyuk. Nakitang bihasa si Baekjun sa trabaho. Nasaktan si Byun-hyuk para sa maraming talento ng dalagang ito na kailangang mag-isa sa sakit. Kumain si Baekjun kasama si Ha Jeon-hee. Hinulaan ni Ha Jeon-hee na gusto na ni Byun-hyuk si Baekjun dahil kung hindi ito susunod sa kanya sa mababang trabaho ng paglilinis. Ngunit nagpanggap si Baekjun na hindi naniniwala. Naisip ni Byun-hyuk na si Baekjun ay nagsisikap sa trabaho, ngunit kumakain lamang ng malamig na kanin. Kaya lihim niyang tinanong kay Jehon kung paano kumain sa kantin ng kumpanya. Sinabi ni Jehon na bumili lang ng meal voucher. Kinabukasan, nag-isa si Byun-hyuk sa machine ng voucher. Ngunit dahil ang kanyang ay mula sa labor agency at hindi sa Gangsu Corporation, hindi siya makabili. Lihim siyang umuwi para kunin ang fee ni Jehon. Ngunit ilang beses na nahuli. Sa hapunan, sadyang binanggit ni Byun-usong na si Byun-hyuk ay humiram ng pera para sa isang babae nang marinig ang tungkol sa anak na may kaugnayan sa babae. Ayaw nang makinig ng chairman na si Byun, ngunit nagpakita ng interes ang ina ni Byun-hyuk dahil sa sinabi ng manghula tungkol sa kapalaran ng anak. Sa oras ng trabaho, hinila si Byun-hyuk ng isang babaeng empleyado sa meeting room ng planning team para linisin ang bundok ng papel. Nang magpasalamat ito ng mabilis, buong tapang na hiniling ni Byun-hyuk na maging seryoso at tumingin sa mata kapag nagpapasalamat. Mabuti ang babaeng empleyado, kaya taimtim siyang nagpasalamat at sinagot ito ni Byun-hyuk ng tapat. Hiniling na gamitin ang fee niya para bumili ng 2 meal voucher. Kinuha ni Byun-hyuk ang 2 pagkain. Ngunit habang kumakain kasama si Baekjun, hinintay sila ng head ng sanitation na umalis agad sa kantin dahil may nagreklamo. Naisip ang diskriminasyon na hindi pinapayagan ang mga janitor na kumain doon. Galit na tinanong ni Baekjun kung aling batas ang nagsabi nito. Sa gitna ng tensyon, pumasok ang chairman na si Byun at mga direktor para magtanghalian. Aksidenteng nasaksihan ang eksena. Napansin na chairman si Byun-hyuk sa karamihan, galit na inutusan itong hulihin. Tumakas si Byun-hyuk kasama si Baekjun. Ayaw na makita siyang sinasaktan ng ama, kaya kusang pumunta sa opisina ng ama noon. Nahihirapan ang chairman dahil walang toilet paper. Nakatayo si Byun-hyuk sa labas ng pinto. Gumamit ng toilet paper roll bilang kondisyon na payagan siyang magtrabaho sa kumpanya at payagan ang mga janitor na kumain sa kantin. Nalutas ang issue sa pagkain, masayang namigay si Byun-hyuk ng meal voucher sa mga manggagawa, ipinahayag na magiging matibay na suporta para kay Baekjun. Nang marinig ito, naalala ni Baekjun ang sinabi ni Ha Jeon-hee na gusto siya ni Byun-hyuk at kakaibang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nalaman ni Byun usong na ang kapatid ay janitor sa kumpanya, gamit ang dahilan na ang kaso ni Byun-hyuk ay iniimbestigahan pa rin ng prosecutor's office. Kaya hindi ito dapat magpakita sa mataong lugar, hiniling niya sa ama na bawiin ang desisyon. Humanga ang chairman sa katalinuhan ni Byun-hyuk na gumamit ng isang toilet paper roll para makipag-ayos. Ipinahayag pa nga na baka tama ang manghula na ang pangalawang anak ang magliligtas ng kumpanya sa hinaharap. Galit at nag-aalala si Byun-usong. Kaya bumalik sa opisina at hinintay si Jehon na palayasin si Byun-hyuk. Pinayuhan ni Jehon na panatilihin si Byun-hyuk sa malapit para bantayan. Umayag si Byun-usong. Ngunit pagkaalis ni Jehon sa opisina, hindi sinasadyang nakita siya ng safety specialist na lumabas mula sa opisina ni Byun-usong na may makahulugang tingin. Gustong umiwas si Jehon at mabilis na yumukong bumati. Nag-inuman sina Baekjun at Byun-hyuk. Sinabi niya na huwag magustuhan siya dahil sa isang sandali ng kaluwagan. Seryosong naglapat ng pag-ibig si Byun-hyuk na ang kanyang damdamin ay totoo, na nagpabigla kay Baekjun. Noon, nahihirapan si Jehon sa pressure mula kay Byun-usong. Malungkot na pumasok sa isang kainan. Nakita ang kaibigang si Byun-hyuk kasama si Baekjun. Ang hinintay niya, ngunit hindi masabi. Ayaw pansinin ni Jehon ang dalawa, nag-isang kumain ng noodles. Pagkatapos kumain, sabay-sabay umuwi ang tatlo. Napansin ni Baekjun na ang apartment 301 na matagal ng madilim ay may bagong nakatira. Dapat sana ay magandang gabi, ngunit hindi. Makatulog ang tatlo dahil sa kanya-kanyang iniisip. Natuwa si Byun-hyuk dahil tinawag na siya ni Baekjun sa pangalan. Hindi na, batang mayaman. Iniisip ni Jehon ang utos ng chairman na si Byun na imbestigahan si Baekjun na kasama ni Byun-hyuk. Si Baekjun naman ay masaya, ngunit nag-aalala sa pag-ibig ni Byun-hyuk. Si Min Sang-ho, kinatawa ng labor agency na namamahala sa sanitation ng Gangsu Corporation. Sa isang pulong ay mahigpit na nagtanong tungkol sa mga nanggulo kahapon at noon. Nalaman na si Byun-hyuk, ang pangalawang anak ng Gangsu, ang sumugat sa kanyang ulo.
hinanap niya ang namamahala sa Gangsu at nakipagkita kay Byun Usung, na nagpayo na huwag tratuhin ng espesyal si Byun Hyuk dahil sa kanyang katauhan. At kung mahuli, hindi makakaligtas ang agency. Napagtanto ni Min Sang-ho na hindi mahal ni Byun Usung ang kapatid, kaya nagpakita ng masamang ugali, inimbitahan si Byun Usung na kumain. Aksidenteng narinig ito ni Baekjun habang naglilinis. Nasaktan dahil sa kapatid ni Byun Hyuk, sinabihan siyang huwag masyadong magtiwala sa kapatid. Ngunit ipinagtanggol ni Byun Hyuk na palaging nasa panig niya ang kapatid. Nang hindi makumbinsi, tumigil si Baekjun sa pagbanggit nito. Ipinasa ng ACE specialist sa planning head ang tungkulin kay Jaehoon na mamahala sa pagtest ng bagong produkto ng Gangsu. Hindi inaasahan ni Jaehoon na maaaring plano ito ng ACE specialist, sa halip ay taimtim na nagpasalamat. Pagkatapos makipagkita kay Byun Usung, hinintay ni Min Sang Ho ang sanitation head na maghanap ng paraan upang voluntaryong umalis ang 5 tao, kabilang sina Baekjun at Byun Hyuk. Inilagay ang 4, maliban kay Byun Hyuk, sa isang silid na puno ng basura para linisin. Habang si Byun Hyuk ay itinalaga sa paglilinis ng bintana sa labas ng gusali. Dahil namimiss ng ina ni Byun Hyuk ang anak, pumunta siya sa kumpanya, at nang makita ang anak na nakasabit sa labas para maglinis ng bintana, nag-alala at nasaktan siya, nagmadaling hanapin ang chairman na si Byun upang ilipat agad ang anak mula sa mapanganib na posisyon. Noon, nililinis ni Byun Hyuk ang bintana sa labas ng opisina ng chairman, ngunit hindi nag-alala ang chairman, sa halip ay natuwa sa responsibilidad ng anak. Hindi na kumbinsi ng asawa ang chairman, kaya hinanap niya ang anak. Nakita ni Jaehoon si Byun Hyuk na naglilinis ng gusali, tinawagan si Baekjun upang sisihin sa mapanganib na trabaho. Kakaalam lang din ni Baekjun tungkol kay Byun Hyuk. Inulaan niyang plano ito ni Min Sang Ho, sinabihan si Jaehoon na huwag makialam at hinanap ang sanitation head, na sa ilalim ng pressure ay umamin na utos ito mula sa itaas, hindi kanyang kagustuhan. Tapos nang maglinis si Byun Hyuk ng gusali at nagpapahinga ng marinig ito. Napagtanto pagkatapos mag-isip na ang superior na binanggit ng sanitation head ay ang kapatid na hinintay niya. Kahit hindi masaya, hinikayat ni Byun Hyuk si Baekjun na huwag sumuko sa pang-aapi, na lalong hinintay, lalong kailangang magtiyaga. Aksidenteng narinig ito ng ina ni Byun Hyuk nang hanapin ang anak, at nakita niyang napakabuti ng anak sa babaeng kasama nito. Ganap na naiiba sa dati, na nagpapaisip sa sinabi ng manghula na ang babaeng kasama ni Byun Hyuk ay ang kanyang kapalaran. Sa oras ng pahinga, sinabi ni Teo Kim kay Byun Hyuk na maaari nilang laktawan ang labor agency at direktang makipagkontrata sa Gangsu Corporation upang maging regular na empleyado na may buong benepisyo. Pagkarinig nito, nagkaroon ng plano si Byun Hyuk. Dahil sa lagnat at ubo, pagod si Baekjun buong araw at sa wakas ay nahimatay. Nag-alalang dinala siya ni Byun Hyuk sa ospital. Ngunit dahil hindi pa nakapagparehistro, pangalan lang ni Baekjun ang naipasok niya. Sa kanyang pagkabalisa, hinintay niya si Jaehoon. Bihasang pinunan ni Jaehoon ang mga impormasyon, kahit ang kalusugan ni Baekjun ay alam na alam niya. Nakita ito ni Byun Hyuk, napagalitan at nagsisi. Sa kabutihang palad, sobrang pagod lang si Baekjun, walang malubhang problema. Maingat na tinanong ni Byun Hyuk kay Jaehoon kung si Min Sang-ho ang nagpapagawa ng mabibigat na trabaho. Nag-aalala si Jaehoon kay Baekjun, kaya nasabi niya kung talagang inosente si Byun Hyuk o tanga. Dahil hayagang nang aapi si Min Sang-ho na may backer, malamig na tinanong ni Byun Hyuk kung ang backer ay ang kanyang kapatid. Tahimik na umamin si Jaehoon. Pagkatapos ay sinabi ang lugar kung saan maghahapunan sina Byun Usung at Min Sang-ho. Dinala ni Jaehoon si Baekjun sa bahay at binigyan ng internship application. Tumanggi si Baekjun sa kabutihan, ngunit iniwan ni Jaehoon ang form sa mesa. Dumalo si Byun Usung sa hapunan sa imbitasyon ni Min Sang-ho na nag-alok na hawakan ang mga tao at bagay na hindi kayang harapin ni Byun Usung. Nasiyahan si Byun Usung at nagkasundo ang dalawa, ngunit hindi nila inaasahan na naroon si Byun Hyuk sa likod ng screen. Narinig ang kapatid na hinintay niya na nagsabing siya ang kailangang ihawakan. Parang sumikip ang dibdib ni Byun Hyuk, umuwing walang buhay. Hinanap si Baekjun at sinabing iiwan niya ang trabaho. Narinig ang mga salitang salungat sa sinabi niya sa araw. Hindi sinisi ni Baekjun, sa halip ay inaliw siya na huwag iwan ang nararapat sa kanya, dahil ang mga hinintay niya ay may nag-aalala pa rin. Sa mga mainit na salita, nasaktan si Byun Hyuk at niyakap ng mahigpit si Baekjun. Aksidenteng nakita ito ni Jaehoon nang magdala ng inumin para kay Baekjun. Tahimik siyang umalis at dinala ang inumin kay Ha Jun-hee na pauwi mula sa trabaho. Nagbalik loob si Byun Hyuk. Kinabukasan ay direktang hinarap si Min Sang-ho at opisyal na nagdeklara ng laban sa kanya at sa kapatid. Kasabay nito, ang banta ng sanitation head na sisibakin si Baekjun ay nagdulot ng galit sa maraming pansamantalang janitor. Nagpasya silang mag-aklas sa mahalagang product testing event ng Gangsu para humingi ng regular na trabaho. Ipinadala ni Min Sang-ho ang mga salita ni Byun Hyuk kay Byun Usung. Iniulat din ang plano ng mga manggagawa na mag-aklas. Nagdesisyon si Byun Usung na gawing dalawang layunin, sirain ang event dahil kay Byun Hyuk at parusahan si Byun Hyuk. Hinintay niya si Jaehoon na huwag makialam sa mga kilos ni Byun Hyuk, hayaang magkamali,
Kahit unang pagkakataon ni Jehun na mamahala ng event at natakot sa pagkakamali, sa pressure mula kay Byun Usung, pumayag siya, bago ang event. Hinanap ni Jehun si Byun Hyuk, hiniling na huwag mag-aklas, ngunit sinabi ni Byun Hyuk na hindi niya planong gumamit ng tangang strike. Ang plano niya ay gumawa ng performance para mapabilis ang event. Sa araw na iyon, pinangunahan niya ang mga pansamantalang janitor. Sa isang masigasig na pagkanta at pagsayaw, nasiyahan ang chairman na si Byun, at ang mga empleyadong naroon ay masayang pumalakpak sa ritmo na nagpataas ng kasiyahan ng event sa Ruro. Pagkatapos ng pagtatanghal, si Byun Hyuk, sa ngalan ng Gangsu Corporation, ay nagdeklara sa entablado na pumayag ang chairman na gawing regular na empleyado ang mga pansamantalang janitor. Labis na naantig ang mga janitor. Patuloy na pinupuri ang chairman. Sa totoo, walang alam ang chairman sa plano ni Byun Hyuk. Ang kanyang biglaang anunsyo ay parang sugal. Hinintay kung susuportahan ng ama ang kanyang mungkahi sa harap ng lahat. Isang matapang na hakbang ito ni Byun Hyuk, nagpapakita ng kapanahunan at karunungan sa paghawak ng problema. Hinintay ni Byun Usung ang nakakahiyang pagkabigo ng kapatid, ngunit sa ilalim ng malamig na tingin ng chairman na si Byun, nakatayo si Byun Hyuk kasama ang masayang mga janitor. Kahit galit na galit at bumubulong ng masama, kailangang pigilin ng chairman ang galit sa harap ng media. Pagbalik sa opisina, hindi na nakapagpigil, paulit-ulit na binugbog ng chairman si Byun Hyuk sa harap ng lahat. Sinampal din ng malakas si Jehun, sinisisi dahil hindi nito napigilan si Byun Hyuk. Mabilis na niyakap ni Byun Hyuk ang ama, sumigaw na huwag nang saktan ang iba, kaya humupa ang galit ng chairman. Mula sa labas ng pinto, narinig ni Baekjun ang mga sigaw, hindi na nakapagpigil. Pumasok sa opisina at kalmado, ngunit matatag na sinubukang kumbinsihin ang chairman na halos pareho ang gastos sa pag-hire sa agency o direktang sahod. Ngunit ang mga pansamantalang manggagawa ay magtatrabaho ng pabaya kung sa pamamagitan ng agency, habang ang regular na empleyado ay maglalaan ng buong puso. Binanggit niya ang sinabi sa libro ng chairman na ang puso ng tao ay mas mahalaga kaysa pera, at ang leader ay kailangang makakuha muna ng puso ng tao. Ngunit hindi na tinag ang chairman. Sa halip ay tinanong kung empleyado ba siya ng agency. Nang umamin si Baekjun na sinibak na kahapon, malamig niyang sinabi na wala siyang karapatang magsalita nito. Buong tapang na sinabi ni Baekjun na hindi niya hinintay na magtrabaho sa kumpanyang ito, na aaksaya lang ng oras at pera, at kahit sa katandaan ay itatapon lang sila tulad ng basura. Ngumiti ng mapait ang chairman, tinawag siyang duwag na umiiwas sa responsibilidad. Ang masasakit na salita ay nagpatigil kay Baekjun. Napagtanto na walang saysay ang magsalita pa, kaya galit siyang umalis. Hinabol siya ni Byun Hyuk, naduguan ang mukha. Nasaktan ang puso ni Baekjun sa mga sugat nito. Dahan-dahang pinunasan ng tissue ang dugo sa mukha niya. Hinawakan ni Byun Hyuk ang kanyang kamay. Determinado ang tingin, sinabing ipagpapatuloy niya ang laban. Sa planning department, sunod-sunod ang tawag mula sa publiko tungkol sa pagkuha ng janitor. Sinamantala ito ng head para sermunan si Jehun. Nayumuko lang at maingat na humingi ng paumanhin, masyado nang malaki ang sugat ni Byun Hyuk. Nang bumalik siya sa silid ng mga janitor, puno ng sugat, doon nalaman ng lahat ang malupit na katotohanan na hindi sumang-ayon ang chairman sa anak, at mananatili silang pansamantalang manggagawa sa halip na umuwi, pumunta si Baekjun sa ospital. Tahimik na tumingin sa ina at kapatid na may sakit mula sa koridor. Pagkatapos ay bumisita sa puntod ng ama. Hinintay ni Byun Hyuk si Baekjun, ngunit hindi ito dumating. Kaya hinanap niya si Jehun, na malamig na tumanggi, sinabing pagod na siya sa kanya. Nasaktan at nagsisi si Baekjun sa malamig na salita. Sa isang pribadong hapunan kasama ang AC specialist. Hinintay ng chairman na ilagay si Byun Hyuk sa planning department, iminungkahi ng specialist na sumali si Byun Hyuk sa internship exam dahil may bagong recruitment. Sumang-ayon ang chairman at nangako na kung pumasa si Byun Hyuk, papayagan niyang maging regular ang mga janitor. Ang balita tungkol sa pagkakataon sa Gangsu Corporation ay hindi maipaniwala ni Byun Hyuk, kaya nagmadali siyang tawagan sina Jehun at Baekjun. Agad dumutol si Jehun, sinabing kulang sa kakayahan si Byun Hyuk, ngunit buong pusong suportado siya ni Baekjun, na nagpainit sa puso ni Byun Hyuk, kahit puno pa rin ang pag-aalala. Nang malaman na sasali ang bunsong anak sa internship exam, hinintay ng ina ni Byun Hyuk ang panganay na si Byun Usung na tulungan ang kapatid. Nag-alinlangan si Byun Usung na pumunta sa bahay ni Jehun. Malamig na inimbitahan siya ni Byun Hyuk, pinipigilan ang galit sa pagtataksil ng kapatid. Kinuha ni Byun Usung ang malaking halaga ng pera. Hinintay ang kapatid na umalis at magbakasyon. Ang malamig na saloobin ng kapatid ay nagpaalala kay Byun Hyuk ng mga taon na nakalipas nang siya ang umako ng kasalanan para sa aksidente sa trapiko ng kapatid noong menor de edad pa, nang lumuhod ang kapatid para makiusap. Hindi tulad ng mapagmalaking saloobin ngayon, nasaktan si Byun Hyuk, tumanggi sa pera, at iginiit ang determinasyong makapasok sa kumpanya. Sinabing hindi niya gusto ang ibinibigay ng iba,
kundi ang mga hinintay ng sarili. Nagulat at nagalit si Byun Usong, umalis, hinabol siya ni Jehon. Ngunit malamig na sinabi ni Byun Usong na hayaang sumali ito sa pagsusulit upang patunayang hindi siya duwag. Nagpa siya si Baekjun na sumali kasama si Byun Hyuk. Agad silang bumili ng mga librong pang-review, sinamantala ang bawat sandali, mahirap ang paghahanda, ngunit lihim na kinuha ni Teo Kim, at Ate An ang mga materyales sa pagsusulit mula sa gangsu para sa kanila. Masigasig na nag-aral si Byun Hyuk, napansin ni Jehon ang kanyang pagsisikap, ngunit alam niyang kahit makapasa si Byun Hyuk sa unang round, hindi siya hahayaan ni Byun Usong na makapasa sa susunod. Hinanap ni Jehon si Baekjun, hinintay na itigil ang pagtulong kay Byun Hyuk, ngunit determinado si Baekjun, at sa kanyang tono, napagtanto ni Jehon na may espesyal na damdamin siya para kay Byun Hyuk, na nagpasikip sa kanyang puso. Mabilis dumating ang araw ng pagsusulit, sina Teo Kim at Ate An ay nagtaas ng mga banner ng suporta. Hinintay sina Baekjun at Byun Hyuk patungo sa exam room na may pinakamabuting pagbati. Mahusay na ginawa ni Byun Hyuk ang pagsusulit, perpektong nakapasa sa unang written exam. Nalaman ito ni Byun Usong na nagsimulang mag-alala. Ang ikalawang round ay product recognition test ng gangsu, at muling nagtagumpay si Byun Hyuk. Sa sandali ng kagalakan, nagyakapan sina Baekjun at Byun Hyuk na nagpasakit sa puso ni Jehon mula sa malayo. Sa huling round ng interview kasama ang panel ni Specialist at Byun Usong, mahusay pa rin si Byun Hyuk. Pagbalik, mainit siyang sinalubong, puno ng saya ang kapaligiran. Ngunit sa desisyong pulong, mariing tumutol si Byun Usong na makapasa ang kapatid. Sa totoo, hindi umabot sa punto si Byun Hyuk, ngunit ginamit ng AC Specialist ang espesyal na kapangyarihan para tulungan siyang makapasa, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang mga janitor na maging regular. Tinupad ng chairman na si Byun ang pangako. Itinaas si Byun Hyuk sa planning department kasama si Jehon. Si Baekjun, dahil tumanggi sa internship sa interview, bumalik sa trabaho bilang janitor. Tinawag siya ni Jehon sa rooftop, itinago ang damdamin. Ngunit tinanong kung gusto niya si Byun Hyuk, sadyang pinahirapan ng planning head si Byun Hyuk, binigyan ng termination contract para dalhin sa factory sa Gyeonggi. Dahil malayo at kinumpiska ang lisensya, inimbitahan ni Byun Hyuk si Baekjun. Pagdating, nakita nila ang desolatong factory. At sa bodega, isang tao ang nakabitay. Natakot sila, ngunit plano ito ng AC Specialist upang subukin si Byun Hyuk. Walang pag-aalinlangan, agad hinanap ni Baekjun ang hagdan para putulin ang lubid at iligtas ang tao. Pagkatapos, sinisi niya ang taong iyon kung bakit madaling sumuko sa buhay. Nang hindi iniisip ang pamilya, siya ang direktor ng Trang ng food factory. Dinala siya ng mga manggagawa sa ospital. Nagpasalamat sa kanila, ngunit nang ilabas ni Byun Hyuk ang termination contract mula sa Gangsu Corporation. Nagbago ng 180 degrees ang kanilang ugali, malamig na pinalayas ang dalawa, bumalik sa kumpanya na walang pirma sa kontrata. Galit ang planning head. Hinintay pa rin si Byun Hyuk na tapusin ang gawain sa anumang paraan. Kalmadong sinuri ni Baekjun na hindi pipirma ang Warship Factory nang walang kompensasyon. Ang kailangang gawin ay humingi ng kompensasyon mula sa Gangsu. Nang kumonsulta si Byun Hyuk kay Jehon, agad nitong tinanggihan ang ideya, sinabing kung magbabayad ang Gangsu. Hindi sana nila inilabas ang termination contract, at kung malalantad ang issue, walang problema si Byun Hyuk bilang anak ng chairman, ngunit mapaparusahan ang ibang empleyado sa planning department. Noon napagtanto ni Byun Hyuk na masyado niyang pinasimple ang bagay, naalala ni Baekjun ang pagliligtas kahapon at ang pagkamatay ng kanyang ama noon. Nasaktan ang puso. Humingi siya ng leave at nag-isa sa Goseok upang makipag-usap sa direktor. Nagreklamo ang direktor na masyadong mapang-api ang Gangsu kumpara noong panahon ng kanyang ama. Nasaktan si Baekjun sa pagbanggit ng pangalan ng ama. Hindi mahanap si Baekjun, nag-isa si Byun Hyuk sa Goseok. Nagulat nang makita siya roon at narinig ang sinabi ng direktor tungkol sa Gangsu. Habang paalis, biglang huminto si Byun Hyuk, tinitigan si Baekjun, tinanong kung magugustuhan siya nito kung magbabago siya. Ngunit mahinahon lang na sinabi ni Baekjun na kaibigan lang ang turing niya, walang iba. Nabasag ang puso ni Byun Hyuk. Sa isang pulong kasama sina Byun Usong, Min Sang-ho, at Jehon, tinanong ni Byun Usong ang background ni Baekjun. Nagpanggap si Jehon na walang alam, ngunit nagdagdag ng apoy si Min Sang-ho. Sinabing si Baekjun ang dahilan ng pagbabago ni Byun Hyuk. Inutusan ni Byun Usong si Jehon na imbestigahan ang background. Umaasa pa rin si Byun Hyuk na magkagusto sa kanya si Baekjun. Ngunit hindi umamin, ngumiti lang ng mapait si Jehon. Alam niyang si Baekjun ang dating buong tapang na naglapat sa kanya. Hindi ang tipong magtatago ng damdamin. Isang hindi inaasahang pangyayari ang nangyari nang ang bagong lipat sa apartment 301 ay si Gyang Cheon-min, ang pulis na nag-imbestiga kay Byun Hyuk. Ilang beses niyang tinulungan si Ha Yeon-ji sa 302 sa pagbubuhat ng bagahe, kaya nagkagusto ito at nagkwento kay Baekjun. Isang gabi, lasing si Ha Yeon-ji, napagkamalang bahay niya ang 301 at nang buksan ni Gyang Cheon-min ang pinto, tumuloy siya sa kama. Paggising kinabukasan sa hindi pamilyar na kwarto na may lalaking natutulog sa sahig,
tumakbo sina Byun Hyuk mula sa baba at Baekjun mula sa itaas, at nang makita ang magulong ayos ni Nagi ang Cheonmin at Hyunjae. Napangiti sila ng may ibig sabihin, pagkatapos ng maraming araw ng pagsisiyasat at pagsuri sa internal website. Natuklasan ni Jehun ang nakakagulat na katotohanan na ang ama ni Baekjun, si Lee, ang nagtatag ng sikat na sarsa ng Gangsu, ngunit sinibak dahil sa akusasyon ng panunuhol. Ayaw na masaktan pa si Baekjun. Kaya sa ulat kay Byun Usung, sinabi lang ni Jehun na anak siya ng single parent, maagang namatay ang ama, at muling nag-asawa ang ina. Hindi binanggit ang pangalang BATDFC. Sa payo ni Jehun, naunawaan ni Byun Hyuk ang layunin ng AC specialist na lutasin ang isyu sa pamamagitan ng pantay na pamamahagi ng kita, 55 tandang bawas 1-0. Agad pumunta si Byun Hyuk sa Guuseok. Kinumbinsi ang direktor na panatilihin ang stock ng karne, ipagpatuloy ang produksyon, at ibenta ang mga inihaw na pagkain sa supermarket tulad ng dati. At pagkatapos ay pantay na hatiin ang kita sa Gangsu Corporation, nagliwanag ang mga mata ng direktor ng Trang. Kapag napirmahan ang termination contract, magiging ganap na independyente ang factory mula sa Gangsu. At ang independyenteng produksyon at negosyo ay isang magandang ideya. Kinabukasan, masigla si Byun Hyuk sa kumpanya, paulit-ulit na kinumpirma sa planning head na pagkatapos ng termination, hindi na makikialam sa war chef. Agad siyang pumunta sa factory para tumulong sa paggawa ng inihaw na karne, kasama sina Tio AV, Tio Kim, at Ate Ann. Kinuhanan niya ng larawan ang resulta at ipinadala kay Jehun. Noon, kasi sigaw lang sa kanya ni Byun Usung dahil sa pagtatago ng tunay na katauhan ng ama ni Baekjun. Sinampal pa nga siya. Ngunit nang makita ang larawan, nagmadali si Jehun kay Byun Hyuk, natagpuan ang Guuseok na gumagawa ng inihaw na karne sa ilalim ng tatak ng Gangsu. Hinila ni Jehun si Byun Hyuk palabas. Seryosong ipinaliwanag ang mga kahihinatnan ng pagpapagalit sa Gangsu at sinubukang kumbinsihin siyang sumuko, ngunit determinado si Byun Hyuk na lumaban, kaya galit na umalis si Jehun. Sa pagbabalik, nakasalubong niya si Baekjun at hindi napigilan na muling tanungin ang damdamin nito para kay Byun Hyuk. Sa pagkakataong ito, hayagang umamin si Baekjun na gusto niya si Byun Hyuk na nagpabagsak sa puso ni Jehun. Alam ang katotohanan, hindi makatulog si Jehun, nagsisisi na hindi niya hinintay ang pagkakataon noong naglapat si Baekjun sa kanya. Samantala, sa ilalim ng tahimik na gabi, nagkaroon sina Byun Hyuk at Baekjun ng bihirang pribadong sandali sa isang bench. Ipinahayag ni Byun Hyuk ang determinasyong harapin ang ama, mahinahong hinintay si Baekjun na buksan ang puso sa kanya. Sa romantikong kapaligiran, tahimik silang naghalikan sa unang pagkakataon, nagmamarka ng simula ng mapanghamong pag-ibig. Hinanap ni Byun Hyuk ang tiyuhin upang pag-usapan ang pagpasok ng Gangsu grilled meat rice ng war chef sa supermarket. Dahil sa dating pananakot ni Byun Hyuk tungkol sa pagbili ng gamot, nag-alinlang ang sumang-ayon ang tiyuhin. Gayunpaman, inilunsad ng Gangsu ang bagong produkto, ang grilled meat rice ng Chef Dao, na suportado ni Byun Usung. Agresibong na-advertise sa primetime, lumalampas sa benta ng war chef sa supermarket. Para palakasin ang benta at pagkilala, ginamit ni Tio Kim ang kanyang kaalaman sa marketing upang sanain ang grupo, sina Byun Hyuk, Baekjun, at iba pa ay direktang nag-promote sa supermarket, maingat. Nalumikha ng crowd psychology na nagpaisip sa mga customer na sobrang sikat ang Gangsu grilled meat rice. Nagtagumpay ang plano ng higit sa inaasahan, bumili ang mga consumer na nagpasaya sa lahat sa isang hapunan sa restaurant. Aksidenteng nakita ni Baekjun ang AC specialist, tinanong kung bakit ibinigay ang gawaing ito kay Byun Hyuk. Hayagang sinabi ng specialist na para masuri ang tunay na kakayahan ni Byun Hyuk. Naintindihan ito ni Baekjun, di nagtagal. Bumagsak ang benta ng Chef Dao, habang ang Gangsu grilled meat rice ay lubos na nagbenta. Galit na nagbanta ang Chef Dao na kakasuhan ang Gangsu dahil nagbebenta pa rin sila ng kalabang produkto kahit may kontrata. Galit na galit ang planning head na sila Yang. Sinisi si Byun Hyuk, ipinagtanggol ni Byun Hyuk na hindi dapat tratuhin ng masama ang direktor ng Trang. Dating kasamahan, napilitan ang planning head na umamin na ang kanyang malamig na kilos ay utos mula sa itaas. Agad na naisip ni Byun Hyuk si Chairman Byun at sa tamang oras, ipinatawag siya ng chairman. Hiniling ni Byun Hyuk sa kanyang ama na balansehin ang interes ng Gangsu Corporation habang pinapayagan ang maliliit na kumpanya na mabuhay. Ngunit bilang isang makapangyarihang leader, ayaw ni Chairman Byun na magbahagi. Naniniwala siya sa batas ng malakas laban sa mahina. Pinanood ni Byun Usung ang tensyon sa pagitan ng kanyang ama at kapatid, puno ng panunuya ang kanyang tingin. Inutusan ni Chairman Byun na umalis agad si Byun Hyuk sa kumpanya, ngunit bago siya may alis, dumating ang isang tawag mula sa palasyo ng Pangulo na nagpatahimik sa lahat. Nanatili si Byun Hyuk sa silid. Magalang na sumagot si Chairman Byun sa telepono at nalaman na nais purihin ng palasyo ang Gangsu Corporation para sa dalawang bagay. Ang natatanging paraan ng pagtanggap ng mga janitor at ang kapwa na pakinabangang resulta sa pagtapos ng pakikipagsosyo sa isang kumpanya. Umere ang balita sa telebisyon at ang Gangsu Corporation ay naging top trending na may mabilis na pagtaas ng kanilang stocks ang unang pagkakataon na nakatanggap ang kumpanya ng ganitong karangalan mula nang itinatag ito.
Samantala, nang malaman na nagplano ang chef na si Dao na magdulot ng gulo sa Baek Corporation, nakipagkita si Baekjun bilang personal na kalihim ni Beon-hyuk kay Dao. Bagamat iginiit ni Dao na hindi niya palalampasin ang issue, nagpaliwanag si Baekjun na nagbigay ng pagsusuri sa demograpiko ng mga mamimili ng dalawang brand. Ang produkto ni Dao ay paborito ng mga nasa edad 20 hanggang 40, habang ang King Chef Vegan Rice ay masikat sa mga mahigit 50. Walang kompetisyon ang dalawang produkto sa merkado. Bukod dito, ang papuri mula sa Pangulo sa Gansu Corporation ay nagpaliwanag kay Dao na ang kapwa na pakinabangang solusyon ang pinakamabuti, kaya't sumang-ayon siyang huwag magdemanda. Pagkatapos, lubos na pinuri ni Dao si Baekjun sa press. Ang kalokohan ni Beon-hyuk ay napuri na ikinagalit ni Beon-usung na naisip na ito ay isang kawalan ng katarungan. Naramdaman na rin ito ni Jehun ng mundo ay hindi kailanman naging patas. Pag-uwi ni Jehun, binisita niya si Madam Beon upang tingnan ang kalagayan ni Beon-hyuk, ngunit wala si Beon-hyuk sa bahay. Paulit-ulit na hinintay ni Madam Beon na alagaan ni Jehun si Beon-hyuk ng maayos nang hindi man lang nagtanong tungkol sa kanyang anak. Pagod na si Jehun sa mga problema at ang labis na atensyon ng kanyang ama sa iba ay lalong nagpapagalit sa kanya. Nang malaman na nag-aalala si Madam Beon sa relasyon ni Baekjun at Beon-hyuk, hindi na nakayanan ni Jehun at sumabog siya sa harap ng kanyang ama, sinasabing pagod na siya sa mga nakaraang taon. Ngunit iniisip lamang ng kanyang ama na ang tagumpay ni Jehun ay dahil sa pamilya Beon. Pagkaalis ng kanyang ama, nag-iisa si Jehun na alala ang mga taon na nakalipas nang makulong ang kanyang ama para kay Beon-hyuk dahil sa isang aksidente sa karera ng kotse. Noon din, galit siya pero walang magawa, tulad ngayon. Sa pagkakataong ito, dahil sa tagumpay ni Beon-hyuk, nagdaos ng salu-salo ang pamilya Beon. Sa harap ng lahat, inihayag ni Chairman Beon na bibigyan niya ng malaking regalo si Beon-hyuk. Tiningnan ni Beon-hyuk si Beon-usung na malamig ang ekspresyon at ngumiti ng may panunuya. Ang masasayang tawa ng lahat ay lalong nagpagalit kay Beon-usung. Sa kumpanya, aksidenteng nakita niya si Baekjun na naglilinis. Dati, hiniling ng kanyang ina na imbestigahan si Baekjun, at sa pamamagitan ng kanyang kapatid na babae, nalaman niyang si Baekjun ang babaeng sinabi ng manghula na magdadala ng swerte kay Beon-hyuk. Agad na nagpasya si Beon-usung na kausapin si Baekjun ng pribado. Pag-alis nila, agad na tinawagan ni Teo Kim si Baekjun. Tinanong ni Beon-usung si Baekjun tungkol sa layunin ng paglapit kay Beon-hyuk. Hindi naintindihan ni Baekjun hanggang sa banggitin ni Beon-usung ang pangalan ng ama nito, si Baek Seong-ki. Walang paligoy-ligoy na sinabi ni Beon-usung na umalis si Baek Seong-ki sa kumpanya dahil sa pangungupit at hininala na may motibo ang paglapit ni Baekjun kay Beon-hyuk. Nakikinig sa labas ng pinto si Beon-hyuk at nang sumigaw si Beon-usung na lumayo si Baekjun kay Beon-hyuk, nasaksihan niyang galit na umalis si Baekjun na pansin ni Beon-usung si Beon-hyuk sa pinto. Pumasok si Beon-hyuk at narinig ang diin ng kanyang kapatid na sila ay mula sa mataas na uri at hindi dapat payagan ang isang estrangherong babae na makalapit. Tumawa ng mapait si Beon-hyuk nang insulto na ang tinuturing nilang mataas na pamilya ay yumaman lamang dahil sa negosyo ng toyo mula pa noong panahon ng kanilang lolo at ang isang pamilyang nag-aagawan ng shares ay walang dapat ipagmalaki. Dahil sa galit sa pang-aapi ng kanyang kapatid kay Baekjun, lalong tumindi ang tono ni Beon-hyuk. Hindi naniniwala si Baekjun na nangupit ang kanyang ama at nagmadaling nagtanong kay Jehun para alamin ang totoo. Nagbigay si Jehun ng ebidensya mula sa isang saksi na nagpapakita na nangupit si Baek Seong-ki. Nabigla si Baekjun nang malaman na ang saksi ay si Direktor Trang ng Wasif na tinulungan nila ni Beon-hyuk. Agad na hinanap ni Baekjun si Direktor Trang at direktang tinanong ang layunin. Emosyonal na sinabi ni Direktor Trang na totoo ang pangungupit ni Baek Seong-ki, ngunit ang kanyang iwasang tingin at tensyonadong kilos ay nagpapakita ng kasinungalingan. Pagkaalis ni Direktor Trang, hindi napigilan ni Baekjun ang luha. Bumalik siya sa bahay na gulong-gulo at nakita si Beon-hyuk. Napansin niya ang hindi maayos na kalagayan ni Beon-hyuk na simpleng sinabing gutom siya. Tahimik na nagluto ng pansit si Baekjun para kay Beon-hyuk. Walang nagsalita habang kumakain, ngunit ang mga tahimik na luha ni Baekjun ay nagsalaysay ng sakit sa kanyang puso. Nakita ni Jehun mula sa labas ang usapan ni Beon-usung tungkol sa pribilehiyo ng kanilang uri, na lalong nagpagalit sa kanya sa aroganting pamilya. Nakita niyang nakakatawa ang katapatan ng kanyang ama sa pamilya Beon. Hinanap ni Jehun si Beon-hyuk at inihayag na ang pagkalat ng video ng gulo niya sa eroplano ay gawa ni Beon-usung upang babalaan siyang huwag ambisyonin ang promosyon. Naintindihan ni Beon-hyuk na determinado ang kanyang kapatid na alisin siya, ngunit pinakalmahan niya si Jehun, tinanong kung nahirapan siyang itago ang mga sikretong ito sa loob ng maraming taon. Emosyonal at walang masabi si Jehun. Dahil sa maling pagkakatanggal ng kanyang ama, maraming taon nang tumanggi si Baekjun na magtrabaho sa malalaking kumpanya, ngunit kung totoo ang pangungupit ng kanyang ama, ang kanyang mga taon ng paninindigan ay naging walang saysay. Hindi kinaya ni Baekjun ang dagok na ito at tinawagan ang kanyang ina para sa kaaliwan. Hindi naniniwala ang kanyang ina na nangupit ang dating asawa at nagdesisyong bisitahin ang anak. Sa una, masaya si Chairman Beon sa positibong pagbabago ni Beon-hyuk, ngunit habang nakikipag-usap sa kanyang asawa, inihayag ni Beon-usung na anak si Beon-hyuk ni Baek Seong-ki. Agad nagbago ang ekspresyon ni Chairman Beon sa pangalang ito. Hindi naintindihan ng kanyang asawa kung bakit natanggal si Baek Seong-ki na itinuring niyang bayani ng Gansu chili sauce. Tinawag ni Chairman Beon si Jehun at inutusang putulin agad ni Beon-hyuk ang ugnayan kay Baekjun na lungkot si Baekjun at hindi pumunta sa trabaho.
Tiningnan ni Beon-hyuk ang nakasarang pinto, ngunit hindi kumatok. Sa pagbabalik sa kumpanya, nakita niya ang ina ni Baek-jun sa gate. Sinundan niya ito ng palihim papunta sa opisina ng EC. Gamit si Teo Kim bilang dahilan, nakikinig si Beon-hyuk sa labas. Direktang sinabi ng ina ni Baek-jun sa SEC officer na kung gagalawin ng Gansu Corporation si Baek-jun, hindi siya magpapatawad kahit na kailangang buhayin ang dating hinanakit para ipahayag sa publiko. Nakita ni Jehon sina Teo Kim at Beon-hyuk doon at lumapit para magtanong, kasabay ng paglabas ng ina ni Baek-jun na sinundan ng EC officer. Inihayag ni Jehon kay Bayon Usong na sinabi nito kina chairman at Madam Beon ang tungkol sa pagkatao ni Baek-jun at ngayon ay ipinagbabawal ng chairman ang paglapit sa kanya. Nagalit si Beon-hyuk, hinanap si Beon Usong at binalaan itong huwag nang magsumbong sa mga magulang, kung hindi ay hindi siya magpapatawad. Samantala, umuwi ang ina ni Baek-jun at, mula sa labas ng pinto, sinabi sa anak na hindi kurakot ang kanyang ama at hiniling na maniwala ito sa kanya. Matapos ang kalahating araw ng pagkabigo, nakabawi si Baek-jun ng lakas at nagpa siyang alamin ang katotohanan mula kay Direktor Trang. Pumunta siya sa Gwaseok upang harangin ito, ngunit walang sinabi ang direktor at tinawagan pa si Beon-hyuk upang sunduin si Baek-jun habang papalabas na si Beon-hyuk mula sa kumpanya. Hinintay siya ni Jehon at sinabing hindi pa alam ni Baek-jun na alam na ni Beon-hyuk ang tungkol sa ama nito at kung pupunta siya ngayon, magagalit si Baek-jun. Pumunta si Jehon kay Baek-jun sa halip, ngunit hindi ito nakinig. Binigyang diin ni Jehon na kung magpapatuloy ito, maraming masasaktan. Nang hindi nakumbinsi si Baek-jun, kinuha ni Jehon ang numero ng ina nito mula kay Hayanji. Muli, dumating ang ina ni Baek-jun sa bahay ng anak. Matapos ang walang saysay na paghintay, umuwi rin si Baek-jun at hinikayat siya ng ina na tumigil, ngunit determinado si Baek-jun na ituloy. Naghintay pa rin si Jehon sa labas at sa ikalawang pagkakataon ng pangungumbinsi, inihayag niya na nasaktan din ang kanyang ama dahil sa pamilya ba yun. Kaya ayaw niyang maranasan ito ni Baek-jun na bigla si Baek-jun at naintindihan kung bakit palaging direkta si Jehon sa mga problema. Hindi mapakalmahan ni Beon-hyuk ang galit, kaya sinundan niya ang AC officer pagkatapos ng trabaho at nakita itong nakipagkita kay Direktor Trang sa isang restaurant. Narinig niya ang usapan kung saan sinabi ng EC officer na handa na ang plano upang linisin ang pangalan ni Baek Seong-ki, ngunit hinintay pa ang pahintulot ni Direktor Trang. Pagkatapos maghiwalay ang dalawa, lumapit si Beon-hyuk sa SE officer at direktang sinabing gusto niyang malaman ang lahat tungkol kay Baek Seong-ki. Sinabi ng EC officer na maghanda siya dahil pagkatapos marinig ang kwento, kailangang pumili si Beon-hyuk sa pagitan ng kanyang ama at ni Baek-jun. Matapos marinig ang buong kwento mula sa SE officer, nagkaroon ng plano si Beon-hyuk. Kahit alam niyang maaaring pigilan siya nitong makasama si Baek-jun kinabukasan, pumunta ulit si Baek-jun sa war chef, ngunit inignora siya ni Direktor Trang. Sumugod si Beon-hyuk sa opisina at kalmadong pinilit si Direktor Trang na sabihin ang katotohanan. Sa wakas, inamin nito na maraming taon na ang nakalipas, ang Gansu Corporation ay mailinya ng pangungupit mula sa mga kumpanyang pagkain para sa mga kontrata. Nais ni Baek Seong-ki na sirain ang sistemang ito at nagplanong magsumbong sa itaas, ngunit kung lumabas ang impormasyong ito, babagsak ang Gansu Corporation. Kaya hinintay siya ng mga nasa itaas at hiniling kay Direktor Trang na gumawa ng peking ebidensya ng pangungupit ni Baek Seong-ki. Upang maiwasan ang madamay ang mga inosente, kusang umamin si Baek Seong-ki at umalis sa kumpanya. Nalaman na ni Beon-hyuk ang katotohanan mula sa ECE officer noong nakaraang gabi, at ang pagpunta niya kay Direktor Trang ay para sabihin nito ang totoo kay Baek-jun. Nang malaman ni Baek-jun ang katotohanan, lubos siyang nagpasalamat kay Beon-hyuk sa ginawa nito para sa kanya. Mahigpit silang nagyakapan bago ang darating na unos. Alam ni Beon-hyuk na simula pa lang ito. Sinundan ni Beon Usong si Beon-hyuk at ipinakita kay Chairman Beon ang mga larawan ng pagkikita ni na SE officer at Beon-hyuk, pati na ang yakap ni na Beon-hyuk at Baek-jun kinabukasan. Masiglang pumunta si Beon-hyuk sa trabaho, kahit pinayuhan siya ni Jehon na maging maingat. Direktang sinabi ni Beon-hyuk na gusto niyang magdulot ng positibong pagbabago sa kumpanya habang anak pa siya ni Chairman Beon. Pagkatapos, dumiretso siya sa opisina ng ama. Bilang isang otoritaryong tao, tinanong ni Chairman Beon kung naayos na ni Beon-hyuk ang issue kay Baek-jun. Sumagot si Beon-hyuk na kaibigan lamang si Baek-jun. Pagkatapos ay nagbigay siya ng 3 resume at ipinaalala ang pangako ng ama na magbigay ng regalo. Ang gusto niyang regalo ay ang pagkuha sa 3 tao, kabilang sina Teo Kim, Divi at An. Walang ipinakitang reaksyon si Chairman Beon sa harap ni Beon-hyuk, ngunit pagkaalis nito, binuksan niya ang resume ni Teo Kim at tinitigan ito ng matagal. Kinabukasan, nang dalhin ni Beon-hyuk si Teo Kim sa planning department, nagulat ang lahat ng empleyado. Napansin ni na Jehon at Baek-jun na ang pagpasok ni Teo Kim sa departamento ay bahagi ng plano ni Beon-hyuk na baguhin ang kumpanya. Sa episode 11, ikinuwento ni Beon-hyuk kina Jehon at Baek-jun ang mahalagang desisyong ginawa niya. Una, hinirang niya ang 3 pangalan sina Teo Kim, Ki Seok, at Lee Ang, ngunit pagkatapos malaman ang espesyalisasyon ni Kim Keop, siya lamang ang tinanggap ni Chairman Beon. Sinanay ni Beon-hyuk ang 3, nag-usap sila, at natanggap ang masigasig na suporta mula sa 2 pa, dahil nahihirapan ang pamilya ni Kim Keop. Isang araw, maganda ang ayos ni Madam Beon nang makipagkita kay Baek-jun. Biglang may motorsiklong sumugod, at kahit napigilan ni Baek-jun ang pagkakasagasa kay Madam Beon, nabasa pa rin ito ng tubig.
Inimbitahan ni Baekjun si Madam Beon sa bahay niya para magpalit at magpatuyo ng damit. Habang gumagawa ng kimchi ang ina ni Baekjun, ipinakilala ni Madam Beon ang sarili bilang ina ng nakatira sa ikalawang palapag, ngunit napagkamalang ina ni Jehon. Pinuri ng ina ni Baekjun si Jehon sa harap ni Madam Beon at sa pagkakataon, binanggit si Beon Hyuk ng may panunuya na tinawag itong palamunin na parang parasito. Nang marinig ang pagpuna sa anak, bahagyang sumama ang mukha ni Madam Beon. Inaasahan ni Baekjun na malaman ang tunay na pagkatao ni Madam Beon, kaya dinala niya ito sa silid para magpalit. Hindi tulad ng inaasahang tipikal na biyenan sa mga drama, kalmado si Madam Beon nang ipaliwanag kay Baekjun ang nakaraan ni Beon, yung dating matalino at masiglang bata ang anak niya, ngunit nagbago ito dahil sa isang insidente noong high school. Si Kim Kyo, na isang taon lamang probasyonaryong empleyado, ay madalas hindi pinapansin ang mga ideya sa planning department. Gayunpaman, sumang-ayon si Jehon sa kanya. Kaya nang hilingin ng kumpanya ang bagong quotation para sa pagkain, kahit ipinagbawal ni Hepe Lay ang si Kim Kyo, ipinaglaban siya ni Jehon para magkaroon ng pagkakataon. Nagpasalamat sina Bayon Hyuk at Kim Kyo kay Jehon. Dinala ni Hepe Lay ang si Bayon Hyuk sa isang negosasyon sa presyo sa isang dealer, at doon natuklasan ni Bayon Hyuk na nakatanggap ng impormasyon ang Hepe mula sa dealer para ibaba ang presyo. Nanlamig ang puso ni Bayon Hyuk, unang pagkakataon na nakita niya ang madilim na bahagi ng Gansu Corporation. Sa pagkabigo, habang pauwi, nakasalubong niya si Baekjun na nagsabing bumisita ang ina niya. Agad na tinawagan ni Beon Hyuk ang kanyang ina, at sa telepono, pinuri ni Madam Beon si Baekjun bilang mabuting babae, at hinikayat ang anak na magsikap, dahil para sa kanya, mas pinapaboran ng ina ni Baekjun si Jehon. Si Jang Jehon, nakakapromote lamang sa Economic Investigation Team, dahil sa paghuli ng kriminal, ay binigyang pansin ang tono ng pagsasalita niya tungkol sa Economic Investigation Team, na hindi nawala sa isip ni Jehon. Si Kim Ki-seok, na gumawa ng quotation sa maraming gabi, ay nagpresenta ng dalawang opsyon, ngunit hiniling ni Jehon na gawin ulit dahil masyadong mataas ang presyo. Naniniwala si Kim Ki-seok na ang pagkain para sa mga bata ay kailangang mataas ang kalidad, kaya makatwiran ang mataas na presyo, ngunit para kay Jehon, masyado itong idealistic. Hinanap ni Beon Hyuk si Jehon tungkol dito, ngunit pinayuhan siya ni Jehon na maging makatotohanan dahil ang mga sobrang idealistic na ideya ay hindi mabubuhay sa kumpanya ni Chairman Bayon. Palihim na muling nakipag-usap si Kim Ki-seok sa supplier, ngunit hindi sila nagbigay. Sina Baekjun, Lee, at An ay nagboluntaryong tumulong, bumaba sa probinsya, upang direktang makipagnegosasyon sa supplier. Muli, dinala ni Hepe Lee ang si Beon Hyuk upang makipagkita sa isang kliyente, at nagulat siya nang malaman na ang kasosyo ay si Kinatawan Nim. Kahit na nakaramdam ng kakaiba, nanatiling kalmado si Beon Hyuk habang nagkukumpulan, ngunit naisip niyang mailihim sa sitwasyong ito. Pagbalik, hinintay niya si Baekjun na sinisi siya sa pagkalasing at hindi pagtulong kay Teo Kim. Sa kalasingan, lumapit si Beon Hyuk kay Baekjun na nagpapanik at tumakbo, ngunit sinabi niyang buong araw ay iniisip niya ito na nagpagulo sa puso ni Baekjun kinabukasan. Masayang inihayag ni Kim Ki-seok na kaya nilang bawasan ng 5% ang presyo mula sa berdeng pagkain, ngunit hindi hinayaan ni Jehon na magpatuloy ito at direktang inutusan na gumamit ng ordinaryong pagkain. Gayunpaman, hindi hinintay ni Kim Ki-seok ang pagkakataon. Kasama sina Baekjun, Lee, at An, naghiwalay sila upang makipag-usap sa mga supplier sa probinsya, at sa wakas, napagkasunduan ang presyo. Dahil nagbago ang schedule ng bus sa taglamig, ngunit sinundan ni Baekjun ang schedule ng tag-init, napalampas niya ang huling biyahe. Matagal siyang naghintay ngunit walang bus, kaya nanghiram siya ng telepono mula sa may-ari ng tindahan para tawagan si Beon Hyuk, na nasa karaoke bar, kasama sina Kinatawan Min at Hepe Leang, at hindi narinig ang tawag dahil sa ingay. Tinawagan ni Baekjun si Jehon, na agad na nagmaneho sa probinsya para sunduin siya. Matagal nang naghintay si Baekjun sa labas, nanginginig sa lamig. Tinanong ni Jehon kung kailangan niyang gawin ito para kay Kim Ki-seok. Ipinaliwanag ni Baekjun na nais ni Kim Ki-seok na ang mga batang galing sa ordinaryong pamilya ay makakain din ng berdeng pagkain tulad ng mga mayayaman, at mas mahalaga, gusto niyang tulungan si Jehon na talunin si Hepe Leang. Nagulat si Jehon, hindi niya inisip na gagawin nila ito para sa kanya. Sa unang pagkakataon sa mahigit 25 taon, naramdaman ni Jehon ang malalim na emosyon. Hinila ni Baekjun si Jehon para magmaneho, ngunit sira ang sasakyan at hindi umandar. Pagkatapos tawagan ang mekaniko, naghintay ang dalawa. Samantala, umuwi si Beon Hyuk at nadismaya nang hindi mahanap sina Jehon at Baekjun. Tumawag si Kim Ki-seok. Nag-aalalang hindi makontak si Baekjun. Nag-aalala, tinawagan ni Beon Hyuk si Jehon, na maikling sinabing kasama niya si Baekjun at babalik sila mamaya bago pinutol ang tawag. Ang sagot ay nagdulot ng hinala kay Beon Hyuk, lalo na pagkatapos isipin ang payo ng kanyang ina, na lalong nagpaalala sa kanya. Nag-aalala, naghintay si Beon Hyuk sa harap ng pinto at nakasalubong si Hayanji. Ikinuwento niya ang nangyari at si Hayanji, na lihim na may gusto kay Jehon, ay nag-alala rin sa posibleng mangyari kina Jehon at Baekjun. Tahimik silang naghintay hanggang umaga. Sa wakas, bumalik sina Jehon at Baekjun, ngunit ang bahagyang ngiti ni Jehon bago pumasok sa trabaho ay nagulat kay Beon Hyuk.
Natapos ni Kim Ki-seop ang ikatlong quotation, at inihambing ito ni Jehon sa quotation ni Hepe Liang, ipinapasa ang pareho sa SE officer. Inihayag ng AEC officer na ang plano ni Kim Ki-seop ay nagpagalit kay Hepe Liang. Sa kabila nito, inihayag ni Hepe Liang na ipapasa ang trabaho kay Kim Ki-seop na nagpasaya kina Bayon-hyuk at Kim Ki-seop. Unang beses na naramdaman ni Jehon ang kasiyahan sa tamang gawain at nang iangat ni Baek-jun ang hinlalaki bilang papuri, nadagdagan ang kanyang saya. Samantala, ipinakita ni Kinatawan Min kay Bayon Usong ang mga larawan ng mga kamakailang pagkikita ni Bayon-hyuk kay Hepe Liang. Napagtanto na ang mga pagkikita ni Bayon-hyuk at Kinatawan Min ay bahagi ng plano ni Bayon Usong na siraan siya. Ipinakita ni Bayon Usong ang mga larawang nagpapakita ng pangungupit ni Bayon-hyuk kay Chairman Bayon at sa mga payo nito, naniwala ang chairman. Upang maiwasan ang eskandalo, inutusan niya si Bayon-hyuk na pansamantalang umalis. Alam ni Bayon-hyuk na napagbintangan siya at paulit-ulit na sinabing hindi siya nangupit. Sinabi ni Chairman Bayon na may 3 araw siya para magbigay ng ebidensya. Ipinaliwanag ni Bayon-hyuk ang sitwasyon kina Baek-jun at Jehon. Agad na nagsimulang mag-imbestiga si Baek-jun sa mga larawan, ngunit alam ni Jehon na si Bayon Usong ang nasa likod ni Kinatawan Min, kaya ayaw niyang madamay si Baek-jun sa laban ng magkapatid. Matigas na sinabi ni Baek-jun na kaibigan niya si Bayon-hyuk at walang dahilan para hindi siya tulungan. Habang naglilinis sa opisina, natuklasan ni Lee ang mga larawan at mabilis na ipinadala kay Baek-jun. Hinanap ni Baek-jun ang serbidora sa karaoke bar, na ayaw munang magsalita, ngunit pagkatapos ng paulit-ulit na pakikalusuhan. Inihayag nito na ang alak noong gabing iyon ay may nakatagong kamera na nagdala ng lahat, ngunit kinuha na ni Kinatawan Min ang orihinal na file. Mabait na binalaan ng serbidora si Baek-jun na delikado si Kinatawan Min kahit gaano ka-inosente si Baek-jun. Naintindihan niyang si Bayon Usong ang nag-utos kay Kinatawan Min. Ipinapaalam ni Baek-jun kina Jehon at Bayon-hyuk na nasa isang Hello Kitty disco ang orihinal na file. Gusto niyang kunin ni Jehon ang FSD, ngunit tumanggi ito. Pag-uwi, nakita ni Jehon si Jang Cheon-min at tinanong ang kahulugan ng Economic Investigation Team na binigyang diin ito noon. Hindi direktang sumagot si Jang Cheon-min, sa halip ay tinanong kung alam ni Jehon ang tungkol sa Geese Company. Walang alam si Jehon sa kumpanyang ito at tahasang sinabing hindi niya gusto si Jang Cheon-min. Naging tensyonado ang usapan at sinabi ni Jang Cheon-min na wala namang panganib. Narinig ni Hyun-ji ang usapan at naisip na nagsiselos ang dalawa dahil sa kanya. Sa hapunan, biglang tinanong ni Bayon Usong si Chairman Bayon kung kailan aalis si Bayon-hyuk sa kumpanya. Alam ng chairman na kahit walang matibay na dahilan, hindi magiging matigas si Bayon-hyuk na laging umiiwas sa gulo. Sinadya niyang bigyan si Bayon-hyuk ng 3 araw para patunayang inosente siya, na lalong nagpagalit kay Bayon Usong. Paulit-ulit na tinanong ni Madam Bayon kung ano ang nangyari kay Bayon-hyuk, ngunit biglang sinabi ni Chairman Bayon na kailangan ng kumpanya ng malakas na leader. Sa tingin ni Madam Bayon, masyado siyang malamig at hindi dapat ituring ang mga anak bilang kasangkapan sa negosyo. Galit na umalis si Madam Bayon at pumunta sa bahay ni Baek-jun, humiling na makituloy ng isang gabi. Inalagaan siya ni Baek-jun mula sa damit hanggang sa tubig. Habang iniisip kung paano tutulungan si Bayon-hyuk, naisip ni Baek-jun si Madam Bayon. Pagkatapos marinig ang plano, kinabukasan, maagang pumunta si Madam Bayon sa kumpanya, nagkunwaring kakain ng almusal para ayain si Bayon Usong. Nang makatanggap ng senyales mula kay Madam Bayon, tinakpan ni Lee at An ang mga kamera sa pasilyo. Lihim na pumasok si Baek-jun sa opisina, kasama sina Jehon at Bayon-hyuk. Hinanap nila ang HSD at natagpuan ito ni Bayon-hyuk, kinopya ni Baek-jun ang video sa kanyang computer. Pinanatili ni Madam Bayon si Bayon Usong ng matagal bago nagpaalam na sinabihan siyang magkasundo sa kapatid at huwag makipaglaban. Dinala ni Bayon-hyuk ang video kay Chairman Bayon na nalaman ang paninira ni Bayon Usong sa kapatid. Tinanong ng chairman kung paano balak maghiganti ni Bayon-hyuk na bilang diktador ay gustong makitang nag-aaway ang mga anak, ngunit ayaw ni Bayon-hyuk parusahan ang kapatid. Sa halip ay hiniling na itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa kumpanya ni Kinatawan Min na gustuhan ni Chairman Bayon ang solusyong ito na itinuring na pagkatalo ni Bayon Usong. Nang makita ni Bayon Usong na nakuha ang ESC, galit na hinagis ito sa sahig. Matapos matulungan si Bayon-hyuk na maalis ang hinala, masaya si Madam Bayon at sa mga sumunod na araw, lalong nagustuhan niya si Baek-jun, isang mabait at mapagmahal na babae. Tinanong ni Madam Bayon si Baek-jun kung kailan siya titigil sa pagiging janitor at kung ano ang pangarap niya, na nagpagulo kay Baek-jun dahil napagtanto niyang wala siyang pangarap sa loob ng maraming taon. Tanging ang nais na hindi maging katulad ng kanyang ama. Nag-isip siya hanggang sa pagtatapos ng trabaho, ngunit walang sagot. Dumating si Bayon-hyuk para hanapin si Baek-jun nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Hyun-ji na tinatanong kung libre siya. Napagtanto ni Baek-jun ang ideya ng group date at inimbitahan si Bayon-hyuk na masayang sumang-ayon, pagkatapos ay inimbitahan din niya si Jehon. Akala ni Jehon ay siya lang ang inimbitahan, lalo na nang marinig ang salitang date, kaya agad siyang sumang-ayon, ngunit nang makita si Bayon-hyuk sa gate, nalungkot siya at lalong nadismaya nang dumating si Hyun-ji. Pumunta ang grupo sa skating rink at walang gulat si Jehon na umupo mag-isa. Sinimula ni Hyun-ji ang usapan at inayang lumayo mula sa ring.
Galit na galit si Jehon dahil hindi napansin ni Baekjun ang damdamin niya, at dahil hindi niya kailanman sinabi ito, hindi na rin niya kinaya ang masyadong pamilyar na ugali ni Hyanji. Direktang sinabi niyang may gusto na siya, at sinabi rin ni Hyanji na hindi siya gusto ni Jehon, pagkatapos ay naghiwalay sila ng payapa. Umuwi muna si Jehon at nakita sina Baekjun at Beonhyuk sa isang cafe. Galit na sinabi kay Baekjun, mababaliw na ako. Hindi naintindihan ni Baekjun at Beonhyuk ang nangyari, at nang makita nila si Hyanji kasama si Jang Cheonmin, inakala nilang galit si Jehon dahil tinanggihan siya ni Hyanji. Si Jehon lang ang nakakaalam ng totoo 3 taon na ang nakalipas. Pinili niyang magrenta rito dahil nandito rin si Baekjun. Ngunit hindi ito napansin ni Baekjun. Inihayag ng EEK officer ang green food quotation ni Kim Ki-seok. Ngunit mariing tumutol si Bayon Usung, at sa huli, sinunod ni Chairman Bayon ang opinyon ni Bayon Usung. Agad na hiniling ni Hepe Lian kay Kim Ki-seok na itigil ang trabaho. Natuklasan ni Jehon sa investigasyon na ang kasosyo sa quotation ni Hepe Lian ay ang BS Company, na malinaw na may espesyal na dahilan para sa pakikipagtulungan sa Gansu Corporation. Tinanong ni Jehon ang AC officer tungkol sa GS Company, ngunit binalaan lamang siya na kung gusto niyang manatiling ligtas sa kumpanya, huwag makialam. Samantala, hinanap ni Beonhyuk ang kanyang ama upang magtanong tungkol sa GS Company, ngunit kalmadong sinabi ni Chairman Beon na ang pakikipagtulungan sa GS ay hindi kailanman titigil. At kung hindi nasisiyahan si Beonhyuk at gustong baguhin ang kumpanya, kailangan muna niyang talunin si Beon Usung bago siya makalaban. Sa episode 13, patuloy na umalinggaw ang mga salita ni Chairman Beon sa isip ni Beonhyuk kung hindi lalaban, walang magbabago, para magbago, kailangang humarap. Nagnilay rin si Jehon sa babala ng AC officer na iwasan ang pakikialam para sa kaligtasan. Nang magkita ang dalawa sa kumpanya, parehong tahimik, nauunawaan ang iniisip ng isa't isa nang hindi nagsasalita. Inihayag ni Baekjun na tumigil na siya sa pagiging janitor dahil gusto niyang hanapin ang tunay niyang hinintay na ikinasya ni Jehon habang nag-alala si Beonhyuk na baka hindi na niya ito makita. Tiningnan siya ni Jehon na parang tanga, sinabing makikita rin siya pag-uwi. Unti-unting nabunyag ang katotohanan tungkol sa GS Company to ang slush fund ni Chairman Bayon. Naglagay ng taga-subaybay ang internal investigation team ng prokurador sa kumpanyang ito. Personal na nakipagkita ang isang prosecutor kay Bayon Usung upang balaan siyang mag-ingat sa mga susunod na araw. Kakalabas lang ni Jehon sa opisina ni Bayon Usung pagkabalik nito mula sa pagkikita sa prosecutor. Sinabi ni Jehon na naghatid lang siya ng dokumento, ngunit naalala ni Bayon Usung ang araw na nalantad ang ESP. Nang makita ni Hepe Son si Jehon mag-isa sa kanyang opisina. Mula noon, hindi na naniwala si Bayon Usung kay Jehon at nakipag-ugnayan kay Kinatawan Min para subaybayan siya. Isang gabi, nag-ayos si Baekjun ng kaakit-akit na nakakuha ng atensyon ni Beonhyuk at Jehon. Sinabi niyang pupunta siya sa part-time na trabaho. Nag-aalala sa kaligtasan ni Baekjun, lihim na sinundan siya ni Beonhyuk at Jehon at nakita siyang pumasok sa isang marangyang hotel, nakipagkita sa isang nakaayos na lalaki. Nagmadali silang sumakay sa elevator para sundan siya. Inakala ni Jehon na hindi disente ang trabaho ni Baekjun at, nang hindi hinintay ang pahintulot ng may-ari, sumugod sila ni Beonhyuk sa kwarto, ngunit isang birthday party ng mga bata ang nakita nila, kung saan tumutulong si Baekjun sa isang magician. Ang biglaang pagdating nila ay nakasira sa party, na nagpagalit sa may-ari, at paulit-ulit na humingi ng paumanhin si Baekjun kumain ang tatlo pagkatapos ng insidente, at biglang tinanong ni Baekjun si Jehon kung may office romance siya. Curiously tumingin si Beonhyuk, habang si Jehon, na nautal, ay sumagot na hindi siya tulad ni Beonhyuk na agad nagpapahayag ng nararamdaman. Nang marinig na madali sa pag-ibig si Beonhyuk, nainis si Baekjun at umalis, iniwan si Beonhyuk na sinisisi si Jehon sa pagsasalita ng walang basehan. Sa linggo, walang trabaho, kaya sinadyang nagising ng late si Jehon, ngunit nagulat nang bumisita si Madam Bayon. Kakaiba na umalis si Beonhyuk ng maaga, kahit siya ang hinintay ni Madam Bayon. Sa totoo, nakipagkita si Beonhyuk kay Lee upang alamin ang tungkol sa GS Company. Inihayag ni Lee na ang BFA ay subsidiary ng Gansu, ginawa para sa tax evasion at money laundering, at mas nakakagulat. Natuklasan niyang si Baek Seong-ki ay tinanggal ni Chairman Bayon dahil tumutol sa paggamit ng BS cooking oil para sa fried chicken. Si Bayon Usung ay nasangkot sa isang iskandalo sa isang artista, at tulad ng dati, tinawag niya si Jehon para linisin ang gulo. Noon, sina Jehon at Madam Bayon ay inimbitahan ng ina ni Baekjun para kumain. Sa mga papuri ng ina ni Baekjun, hindi napigilan ni Jehon ang ngiti at lalo siyang nagustuhan ng ina. Publikong sinabi ni Jehon sa harap ng lahat na swerte si Madam Bayon sa pagkakaroon ng napakagaling na anak na nagpalito kina Jehon at Madam Bayon. Hinila ni Baekjun ang ina para patigilin ang pagsasalita. Doon nagkaroon ng lakas ng loob si Madam Bayon na aminin sa ina ni Baekjun na hindi siya ina ni Jehon, kundi ni Beonhyuk. Hindi gusto ng ina ni Baekjun si Beonhyuk na itinuring niyang palamunin, kaya naging tensyonado ang atmosphere. Bumalik si Beonhyuk sa bahay na mabigat ang loob at nakasalubong si Jehon. Nang tanungin kung bakit nasa labas pa, sumagot si Jehon nang may inis na wala nang tumatawag sa kanya ng ganitong oras. Nadama ni Beonhyuk na si Bayon Usung ang dahilan, kaya galit na pumunta sa hotel at hiniling kay Bayon Usung na wag nang utusan si Jehon sa mga walang kwentang bagay.
Ang paghamon ni Beon-hyuk ay nagpagalit kay Beon-usong at halos nagkasakitan ang magkapatid. Tiningnan ni Beon-hyuk ang mata ng kapatid, sinabing lalo siyang nagiging katulad ng kanilang mapuot na ama. Ang salitang ito ay nagpapatigil kay Beon-usong, naalala ang bata pa sila nang ipangako nila na hindi magiging katulad ng ama pagkatapos silang saktan. Umalis si Beon-hyuk at hinintay siya ni Jaehoon sa labas. Lumabas si Beon-usong, sinuntok ang balikat ni Jaehoon at tinanong kung nakikipagsabwatan ito kay Beon-hyuk laban sa kanya. Itinanggi ni Jaehoon, ngunit binalaan siya ni Beon-usong na huwag itong gawin dahil ang pagsunod lamang ang magpoprotekta sa ama niya. Hirap tanggapin ng ina ni Baekjun na anak si Beon-hyuk ni Chairman Beon, at kahit ipinagtanggol siya ni Baekjun, hiniling ng ina na tingnan ng anak ang realidad hindi sila maaaring magkasama ni Beon-hyuk na nagpagalit kay Baekjun pagkaalis. Nakita ng ina ni Baekjun si Beon-hyuk at direktang hiniling na wag nang lapitan ang anak niya, na lubos na nasaktan si Beon-hyuk. Habang umiinom sina Jaehoon at ang ama nito, nalaman ni Jaehoon na hindi si Beon-hyuk ang nagdulot ng aksidente noon, kundi si Beon-usong. Bumalik siya sa bahay at kinumpronta si Beon-hyuk tungkol sa pagtatago nito. Matapat na inamin ni Beon-hyuk na dahil nakita niyang labis ang pinagdaanan ni Jaehoon at ng ama nito dahil sa kanya at sa kapatid, na konsensya siya sa kanilang dalawa. Higit pa rito, itinuring talaga ni Beon-hyuk si Jaehoon bilang kaibigan at ang silid ay napuno ng katahimikan habang si Jaehoon ay nakaupo ng walang imik. Ilang beses nang napansin ni Jaehoon at Jang Cheon-min ang mga tauhan ni Kinatawan Min na pumupunta sa bahay ni Jaehoon. Nang gabing iyon, nakita na naman ni Jaehoon ang isa sa kanila, kaya nagpanggap siyang pumasok sa kwarto ng normal, ngunit lihim na nagmamasid sa bintana. Kinopya ni Jaehoon ang listahan ng mga target sa lobbying ng Gansu Corporation mula sa VST patungo sa kanyang laptop bago natulog. Napansin na magnanakaw ang mga dokumento sa laptop at tinangkang kunin ito, ngunit dahil hindi pa natanggal ang power cord, nagdulot ito ng ingay na nagpagising kay Jaehoon. Sumigaw si Jaehoon, ginigising si Beon-hyuk at hinabol ang magnanakaw. Natumba si Jaehoon ng sipain at sumigaw si Beon-hyuk na may magnanakaw. Tumakbo ang magnanakaw patungo sa pinto at nabangga si Jang Cheon-min na hinintay ang pagkakataong arestuhin ito gamit ang badge ng pulis, ngunit siniko ng magnanakaw si Jang Cheon-min na sugatan ito at nakatakas. Narinig ni na Baekjun at Hayanji ang kaguluhan at tumakbo rin palabas. Agad na ni first aid ni Hayanji ang sugat ni Jang Cheon-min, mabilis na naipasa ang laptop kay Beon-usong na nakita ang mga dokumento at napagtanto na kailangang alisin si Jaehoon. Sa parehong oras, iminungkahi ni Jaehoon kay Beon-hyuk na magtulungan upang baguhin ang Gansu Corporation. Papunta na si Baekjun para tanungin si Jaehoon tungkol sa nangyari kagabi ng aksidenteng marinig ang usapan ng dalawa. Itinago ni Beon-hyuk na lalabanan niya ang kanyang ama at kapatid, sinabing tungkol lang sa skiing ang pinag-usapan. Hindi naniwala si Baekjun at tinanong kung kailan ang bakasyon, sumingit si Jaehoon na bukas at inimbitahan siyang sumama sa skiing. Puno ng duda, umuwi si Baekjun natakot si Hayanji kaya natulog siya, kasama si Baekjun nang tanungin ni Baekjun ang kalagayan ni Jang Cheon-min, nag-aalangang inihayag ni Hayanji na madalas itong magsalita ng hindi malinaw, na nagpagulo sa kanya. Sa pag-iisip sa plano bukas, inimbitahan ni Baekjun si Hayanji, na masayang nagmungkahi na isama rin si Jang Cheon-min, hindi makatulog si Jaehoon at hinanap si Jang Cheon-min, habang lihim na sumunod si Beon-hyuk. Sa labas ng pinto, narinig ni Beon-hyuk si Jaehoon na nagsabing may kopya pa rin siya ng mga dokumento na ibibigay sa pulis at hiniling na protektahan si Beon-hyuk. Sa huli, nakipagmakaawa si Jaehoon kay Jang Cheon-min na ipagpaliban ang plano bukas dahil may plano siya kasama ang mga kaibigan at baka hindi na niya sila makita ulit sa mahabang panahon. Tumango si Jang Cheon-min bilang pagsang-ayon. Nag-alala si Beon-hyuk na baka mapahamak si Jaehoon dahil sa kanya, kaya hinanap niya ang EE officer at nakipagmakaawa na sabihin kung ano ang ginagawa ni Jaehoon. Sa una, tumanggi ang EE officer dahil nagdesisyon na siyang baguhin ang lahat mag-isa, ngunit nang ipahayag ni Beon-hyuk ang determinasyon na labanan si Chairman Beon, inihayag ng EE officer ang buong katotohanan. Kinabukasan, humiling si Jang Cheon-min kay Prosecutor Kim na ipagpaliban ang plano, sinabing kailangang protektahan si Jaehoon. Kahit hindi nagbago ang plano, sumang-ayon pa rin si Prosecutor Kim. Nang umalis si Jang Cheon-min, nakasalubong niya si Prosecutor Hong sa pinto. Kahit hindi magkakilala, naramdaman ni Jang Cheon-min na may kakaiba, kaya nanatili siya sa labas, nakikinig sa usapan ng dalawang prosecutor, pati na ang tawag sa telepono ni na Prosecutor Hong at Beon-usong. Natuklasan ni Beon-usong na humingi ng leave si Jaehoon at galit na inutusan si Kinatawan Min na ipasundan siya. Dinala ni Jaehoon sina Baekjun, Beon-hyuk, Hayanji, at Jang Cheon-min sa pamumundok, amusement park, at karaoke. Habang pinapanood si Baekjun na kumakanta, napansin ni Beon-hyuk na tinitingnan siya ni Jaehoon ng may pagmamahal. Naalala niya ang mga sinabi ni Jaehoon tungkol sa nararamdaman at ang ngiting para lamang kay Baekjun na pagtanto ni Beon-hyuk na lihim na minahal ni Jaehoon si Baekjun sa loob ng maraming taon, hindi kailanman nagsalita at tahimik lang na nasa tabi. Nagdesisyon si Beon-hyuk na bigyan ng pagkakataon sina Jaehoon at Baekjun pagkatapos ng karaoke. Nagkunwaring sumakit ang tiyan ni Beon-hyuk at hiniling kay Baekjun na sumabay kay Jaehoon pauwi. Pagkaalis ng sasakyan ni Jaehoon, biglang sinabi ni Beon-hyuk na gumaling na siya at nagmaneho pa uwi kasama si Hayanji. Kahit na ang minimum na bilis ay 80 km, sadyang nagmaneho si Beon-hyuk ng 60 km/h. Napansin ni Jang Cheon-min na sinasadya niyang protektahan si Jaehoon. Sa oras na iyon, napansin nila ang isang sasakyang sumusunod. Sinenyasan ni Beon-hyuk si Jang Cheon-min na protektahan si Hayanji, pagkatapos ay ginamit ang kanyang kasanayan sa pagmamaneho upang harangin ang sasakyan.
Nang mapahinto ito, inamin ng lalaki na ipinadala siya ni Beon Usong para subaybayan. Kinuha ni Beon Hyuk ang sasakyan ng lalaki at nagmadaling hanapin ang kapatid. Samantala, dinala ni Jehon si Baekjun sa obserbatoryo, kung saan masayang tiningnan ni Baekjun ang kalangitan sa pamamagitan ng teleskopyo na nagsisisi sa pagdating ng huli. Tinanong siya ni Jehon kung nagsisisi ba siya, at inamin niyang nagsisisi siya mula kolehiyo nang hindi niya sineryosong sinagot ang pagtatapat ni Baekjun. Naintindihan ni Baekjun ang damdamin ni Jehon para sa kanya, na parang ang pagtatapat noong nakaraan ay sa wakas natapos ng buo, at napaluha siya sa emosyon. Niyakap siya ni Jehon at umalis mag-isa. Nag-text kay Jang Cheonmin na sinimulan niya na ang aksyon at hiniling na alagaan si Baekjun sa daan pabalik. Hinintay si Jehon ng 4 na si Ivan at mahigit 10 guns ang bumaba. Kinuha siya at nawalan ng kontak. Nang hindi makontak si Jehon, ipinaalam ni Jang Cheonmin kay Beon Hyuk. Sa kaguluhan, napansin ni Baekjun ang FSB sa kanyang bulsa na isinuksok ni Jehon nang yakapin siya. Noon, nakarating na si Beon Hyuk sa kumpanya at nakaharap si Beon Usong na paalis kasama ang ilang tao. Nagkatapatan ang magkapatid at hinintay ni Beon Hyuk kung nasaan si Jehon. Malamig na sumagot si Beon Usong na gumagawa si Jehon nang makakasama sa kumpanya, at kung gagawin din iyon ni Beon Hyuk, ito ay pagtataksil sa ama at kapatid. Nag-aalala kay Jehon, sumigaw si Beon Hyuk na palayain siya, ngunit hindi pinansin ni Beon Usong at umalis kasama ang mga tauhan. Si Kinatawan Min ang umatake kay Jehon, tinanong kung nasaan ang orihinal na file, ngunit tumangging magsalita si Jehon. Nang makita si Jehon, kinutya siya ni Prosecutor Hong sa kanyang walang ingat na plano na wasakin ang Gansu Corporation. Sa kabila ng pambubugbog, tinitigan ni Jehon ang prosecutor gamit ang isang mata na bukas pa. Sinabing hindi siya ang makakapagpabagsak sa Gansu, kundi ibang tao. Pag-uwi ni Beon Hyuk, hinintay siya ni Baekjun sa harap ng bahay at ibinigay ang is. Nang makita ang laman, nalaman ni Beon Hyuk na inaresto ng prokurador si Jehon sa kasong korupsyon. Nang kunin ng prokurador ang mga dokumento ni Jehon, mabilis na ipinaalam ni Kim Kyeok kay Baekjun nang malaman ng ama ni Jehon na inaresto ang anak. Unang beses sa maraming taon na nagpakita siya ng takot at hindi alam ang gagawin. Wala nang ibang paraan si Beon Hyuk kundi hanapin ang EH officer na naglabas ng 3 malalaking bag ng dokumento na ibinigay ni Jehon dati. Sinabing 2 opsyon ang mayroon si Beon Hyuk. Ibigay ang mga ito sa prokurador para tapusin ang sinimula ni Jehon o gamitin para i-blackmail si Chairman Beon upang palayain agad si Jehon. Maingat na nag-isip si Beon Hyuk kung alin ang pipiliin ni Jehon at mahigpit na niyakap ang mga dokumento habang lumabas ng opisina ng EH officer. Tumakbo si Baekjun sa kumpanya, nag-aalalang tinanong kung ano ang gagawin. Umiti ng malumanay si Beon Hyuk, sinabing pipili siya ng daan na walang masasaktan, at kailangan lang siyang pagkatiwalaan ni Baekjun bago makarating sa opisina ng ama. Nakita ni Beon Hyuk si Tio Je na nagmamadaling pumasok, at nasaktan ang puso niya. Sa loob, lumuhod si Tio Je, nakikiusap kay Chairman Beon na palayain ang anak, ngunit malamig itong tumanggi. Sa desperasyon, lumuhod si Tio Je kay Beon Usong, ngunit walang emosyong tingin lamang ang natanggap. Nang makita si Beon Hyuk sa labas, muling lumuhod si Tio Je sa gulat. Hindi kinaya ni Beon Hyuk ang eksena, kaya lumuhod din siya at sinabing balak din niyang makipagmakaawa sa ama para palayain si Jehon. Dala ang 3 malalaking bag ng dokumento, umasok si Beon Hyuk sa opisina ng chairman. Sa una, nagpanggap siyang inosente, hiniling na palayain si Jehon, ngunit diretso itong tinanggihan. Doon niya inilabas ang mga dokumento ng buong pamamahagi ng shares ng GS Company. Sinabing natagpuan niya ito sa opisina ng ET officer, at ginamit ang mga ito para i-blackmail ang ama na palayain si Jehon. Habang binabasa ang mga dokumento, ang galit ni Chairman Beon kay EH officer ay lalong nag-alab, ngunit matagumpay ang hakbang ni Beon Hyuk, kaya napilitan si Chairman Beon na palayain si Jehon na nagpabuntong hininga kay Tio Je. Hindi sumang-ayon si Beon Usong, ngunit mahigpit na itinuro ni Chairman Beon na sa halip na magmalaki sa maliit na pakikibaka, matuto siya mula kay Beon Hyuk sa paggawa ng malalaking bagay, na lalong nagpagalit kay Beon Usong. Pagkatapos, dumiretso si Chairman Beon sa opisina ng EH officer, na inasahan na ang kanyang kapalaran at nagsimulang mag-empake, umalis sa kumpanya sa harap ng lahat. Mula sa labas, naalala ni Beon Hyuk ang sinabi ng EC officer nang ibigay ang mga dokumento, maging tapat sa kumpanya at gumawa ng mga reformang karapat-dapat sa pangalang Hyuk. Tahimik niyang pinanood ang pag-alis ng EC officer habang nagpaalam ang mga empleyado ng planning department. Sa likod, lihim na pinagmamasdan ni Chairman Beon ang anak. Nang palayain si Jehon, pinayuhan siya ni Prosecutor Hong na tumigil at huwag kalabanin ang imposible, ngunit nakaramdam lamang ng ginhawa si Jehon, walang pagsisisi sa ginawa. Sa pag-aakalang ligtas pa rin si Chairman Beon, agad na kumuha ng taxi si Jehon pabalik sa kumpanya. Hindi niya inakalang gagamitin ni Beon Hyuk ang mga dokumento sa BSD para iligtas siya sa halip na wasakin ang Gansu Corporation at si Chairman Beon tulad ng orihinal na plano. Pagdating sa kumpanya, hinanap agad ni Jehon si Beon Hyuk at nagkasuntukan sila na nakakuha ng atensyon ng lahat. Sa gitna ng laban, bumulong si Beon Hyuk kay Jehon na ipagpatuloy ang pagsuntok at huwag tumigil. Kahit hindi naintindihan, sinunod ito ni Jehon. Mabilis na tumakbo si Baekjun para awatin sila, at sinenyasan ni Beon Hyuk si Jehon na huwag ibunyag ang plano nila sa kanya. Pagkatapos, publiko nilang idineklara ang paghihiwalay. Nang makita ang mga sugat sa mukha ni Jehon, nag-alalang sumunod si Baekjun, umupo sila sa isang bench sa kumpanya, at naniniwala si Baekjun na may ibang plano si Beon Hyuk, hinikayat si Jehon na tulungan siya.
Samantala, mabilis na iniulat ni Hepe Layang ang insidente kay Bayon Usong. Sa pag-alis sa opisina, hindi niya inasahan na makikita siya ni Chai-an, isang janitor, na agad na nag-text kay Bayon Hyuk. Matapos iligtas ang kumpanya at ang ama, itinalaga si Bayon Hyuk bilang hepe ng reforma, binigyan ng dating opisina ng EV officer. Kinabukasan, binisita siya ni Chairman Bayon kasama ang mga nakatatanda ng pamilya Bayon para batiin. Sa pamamagitan ng salamin, nakita ni na Jehun at ng iba pang empleyado si Bayon Hyuk na masayang nakikipag-usap. Nagkunwaring nagtanong si Hepe Layang kay Jehun kung talagang tapos na ang ugnayan nila ng mayamang anak at matigas na sinabi ni Jehun na magkaiba ang layunin nila kaya hindi na kailangang magkasama. Pagkatapos, tinawagan ni Bayon Hyuk si Hepe Layang, hiniling na anyayahan si Jehun sa kanyang opisina. Muli silang nagpanggap na nag-aaway at sinabi ni Bayon Hyuk kay Jehun na hanapin ang tunay at peking kontrata ng BS Company, ngunit itago ito kay Baekjun gayunpaman, hinanap ni Baekjun si Jang Cheon-min, na inihayag na tiyak na may 2 kontrata ang BS Company at nagpaplano silang kunin ang mga ito. Ipinresenta ni Bayon Hyuk ang plano sa kanyang ama, na lubos na nasiyahan si Chairman Bayon. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula kay Chairman Hong para mag-golf kinabukasan. Tandaan ni Bayon Hyuk ang oras na ito, planong kumilos kasama si Jehun. Bago umalis sa opisina, lihim niyang nakita ang ama na nagtatago ng dokumento sa safe. Sobrang nakatutok si Bayon Hyuk na hindi niya napansin na pinagmamasdan siya ng ama. Pagkaalis ni Bayon Hyuk, naisip ni Chairman Bayon ang babala ni Bayon, Usong na huwag madaling magtiwala sa kapatid, at nagsimulang makita ang lohika nito. Nais ni Madam Bayon na mapasa kanya si Baekjun at ang ina nito, at pinayuhan ng kapatid na babae ng pamilya Bayon na gumamit ng pera at regalo para suhulin sila. Bumili si Madam Bayon ng maraming damit at bag, ngunit diretsuhin siyang tinawag ng ina ni Baekjun na mababaw, na nagpangilabot kay Madam Bayon. Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo tungkol sa kabutihan at kasamaan ni Bayon Hyuk, na nagpagod kay Baekjun nang makita na magkasalungat pa rin sina Jehun at Bayon Hyuk. Nagpasya si Baekjun na imbitahan sina Tio Kim, Tio at Ate An para tulungan silang magkasundo, ngunit hindi na itago ni Tio Ese na hindi talaga magkaaway sina Jehun at Bayon Hyuk. Kinabukasan, nag-golf si Chairman Bayon, ngunit inutusan si Bayon Usong na bantayan ang kumpanya. Habang kumikilos sina Bayon Hyuk at Jehun kasama ang grupo, lihim na sumunod si Baekjun nang mabalitaan ito. Mabilis na bumalik sina Chairman Bayon at Bayon Usong sa kumpanya at natagpuan ang opisina na sinalakay ng grupo ni Bayon Hyuk. Galit na sinampal ni Chairman Bayon ang anak. Kinuha ni Secretary Park ang tunay na kontrata mula sa safe at sininyasan ni Bayon Hyuk si Jehun na nakawin ito. Itinulak ni Bayon Hyuk ang ama at tumakbo kasama si Baekjun. Inutusan ni Chairman Bayon ang lahat na hadlangan sila. Hinati ng tatlo ang mga bahagi ng kontrata at naghiwalay para tumakas. Hinintay ni Jang Cheon-min sa gate, ngunit naka-lockdown ito, kaya napilitan siyang pumasok. Nahuli sina Bayon Hyuk at Jehun, at ginamit ni Jang Cheon-min ang dahilan ng pagsalakay sa opisina ng chairman para arestuhin sila. Nang makaposas, napansin nilang wala pa rin si Baekjun noon. Hinintay si Baekjun ni Bayon Usong at ng mga tauhan sa hagdanan. Tense ang paghaharap at inutusan ni Bayon Usong na ibigay ang kontrata. Sa oras na iyon, dumating sina Tio Efi at Ate An kasama ang grupo ng mga janitor na nakipaglaban sa mga gwardya na nakatulong kay Baekjun na makatakas. Nang malaman na dadalhin na sina Bayon Hyuk at Jehun ng pulis, mabilis na ipinadala ng ina ni Baekjun ang isang tao para hilingin kay Jang Cheon-min na palayain sila, ngunit tumanggi ito. Dumating si Baekjun, napusasan din at dinala kasama nila. Dinala ni Jang Jae-hyun ang kontrata ng shares ng BS Company sa prokurador, kasama ang listahan ng mga tumanggap ng suhol mula sa BSB ni Jehun. Sapat ang dalawang ebidensyang ito para wasakin ang reputasyon ni Chairman Bayon. Siya at si Bayon Usong ay nagmadaling makipag-ugnayan sa mga opisyal na dating tumanggap ng suhol, ngunit walang nangahas tumulong. Mabilis na ipinadala ng prokurador ang mga tauhan sa Gansu Corporation para kumuha ng mga dokumento, at sabay-sabay na iniulat ng media ang tungkol sa suhol at tax evasion ni Chairman Bayon, na nagpagulat kay Madam Bayon habang nanonood ng balita sa bahay. Pinalaya si Bayon Hyuk at bumalik sa kumpanya. Nang makita ang anak na sumira sa kanya, galit na galit si Chairman Bayon at hinintay siyang saktan, ngunit natakot si Bayon Hyuk at tumakbo. Malapit doon, hinintay din ni Bayon Usong ang kapatid, at pinayuhan siya ni Bayon Hyuk na bitawan ang galit, ngunit puno pa rin ng hinanakit si Bayon Usong at walang balak magbago. Nasaktan si Bayon Hyuk, ngunit nagpanggap na matatag sa harap ng lahat, at nang makaalis sa kumpanya, nakita niya sina Baekjun at Jehun na naghihintay, doon niya hinayaang tumulo ang luha. Sa hapunan ng pamilya, idineklara ni Chairman Bayon na hindi na miyembro ng pamilya Bayon si Bayon Hyuk. Nag-alala si Madam Bayon para sa asawa at anak, kaya lihim na nakipag-ugnayan kay Bayon Hyuk. Pagkakita, sinuntok niya ang anak, sinisisi kung bakit ipinakulong ang ama. Sa malamig na panahon, humingi ng tawad si Bayon Hyuk, nangakong bukas ay sasamahan niya ang ama patungo sa prokurador. Naniniwala siyang sa madilim na daan ay may bagong liwanag, at pagkatapos ng malupit na taglamig ay darating ang mainit na tagsibol. Kahit bumagsak, babangon siyang mas malakas. Kaya nang ihatid ang ama, kahit hindi na siya kinikilala bilang anak, ginampanan niya ang tungkulin bilang anak. Si Chairman Bayon naman ay may sariling paniniwala, palaging mayabang, at kahit papasok sa prokurador, hindi niya inakalang babagsak siya.
Upang harapin ang interogasyon, umupa si Chairman Bayon ng 10 abogado, determinadong hindi umamin sa suhol, hinayaan ang mga abogado at prosecutor na maglaban. Nakakagulat, pagkapasok niya sa kulungan, biglang tumaas ang stocks ng Gansu Corporation, na nagpasaya kina Bayon Usong at sa mga nakatatanda ng pamilya. Kasabay nito, binawi ng Gansu Corporation ang akusasyon ng suhol laban kay Baek Seongki, nagpadala ng liham kay Baek Jun, at sa wakas ay nalutas ng mag-ina ang matagal na buhol sa kanilang puso. Pagkatapos maresolba ang mga problema, maraming nagbago sa buhay. Humingi ng leave si Jehon para magpahinga, nagsuot ng suit si Baek Jun para sa job interview, nanatili si Bayon Hyuk bilang hepe ng reforma. Itinaas si Ate An bilang leader ng cleaning team, at nagsagawa ng maraming reforma sa mga high-level na pagpupulong na nagpakuha ng suporta ng mga empleyado. Sa kulungan, nag-alala si Chairman Bayon sa kumpanya, naniniwalang si EE officer lang ang may kakayahang pamahalaan ang sitwasyon, kaya inimbita siyang bumalik at dahil hindi rin sigurado sa kumpanya, sumang-ayon ang EE officer. Muli, nagpunta si Madam Bayon sa manghula para sa anak, at sinabing maihadlang sa lugar ni na Bayon Hyuk at Baek Jun, kaya kailangang maghanap ng bagong tirahan para sa dalawa. Si Baek Jun, na ngayon ay buyer sa mall, ay hinintay ni Madam Bayon pagkatapos ng trabaho at inayang kumain sa simpleng kainan para maranasan ang ibang pamumuhay. Nag-alala si Baek Jun sa pananakit kay Chairman Bayon, ngunit sinabi ni Madam Bayon na huwag mag-alala dahil alam niyang mali rin ang asawa. Tinanong ni Madam Bayon ang plano ni Baek Jun na lumipat, at sumang-ayon si Baek Jun, ngunit nais munang tapusin ang paglipat bago ipaalam. Pagkatapos magpaalam, pumunta si Baek Jun sa Gansu Corporation, kung saan natulog si Bayon Hyuk dahil sa sobrang pagod. Nagising siya sa ingay ni Baek Jun, ngunit muling nakatulog sa bisig nito. Kasabay nito, inimbitahan ng AEC officer si Jehon, hinikayat siyang bumalik sa Gansu, at kahit nag-alinlangan si Jehon, pagkatapos ng tapat na payo na walang mas angkop sa kanya, sumang-ayon siya. Nag-book si Baek Jun ng tiket patungong Norway para sa 1 taon, ngunit hindi sinabi kay Bayon Hyuk, ipinaalam lang kay Jehon. Sa mga nakaraang panahon, nanatili si Jehon sa inuupahang bahay dahil kay Baek Jun, at dahil aalis na ito, wala na ring dahilan para manatili siya at nakahanap na ng bagong bahay. Sa ika-negatibo 180 araw na anibersaryo ng kanilang pagkakakilala, gustong magdaos ng party si Bayon Hyuk at seryosong nagplano, ngunit pinuna ito ni Jehon. Noon, wala nang romantikong damdamin si Jehon kay Baek Jun, natutuwa na lang siyang asarin si Bayon Hyuk. Nang gabing iyon, nagkita sina Baek Jun at Jehon para tingnan ang bagong bahay ni Jehon. Hinintay ni Bayon Hyuk hanggang hating gabi, at kahit nag-alala, naniwala siyang walang mangyayari sa kanila. Sa huling araw bago umalis, inimbitahan ni Baek Jun ang lahat para magkita, ngunit hindi dumating si Bayon Hyuk. Sinabi ni Jehon na ipinaalam niya, ngunit mukhang hindi masaya si Bayon Hyuk kaya hindi ito dumalo. Dahil sa guilt, ipinaalam lang ni Baek Jun kay Bayon Hyuk sa huling minuto, pagkatapos ay hinintay siya sa daan pa uwi, ngunit tahimik lang itong pumasok sa kwarto. Sa araw ng pag-alis, sina Madam Bayon at ang ina ni Baek Jun ang naghatid kay Baek Jun, nagsimula ng magtrabaho si Jehon, kaya nagpaalam lang siya sa telepono. Maraming beses na tinawagan ni Baek Jun si Bayon Hyuk, ngunit walang sumagot. Sa eroplano, tumawag ulit siya at napansin ang isang pasaherong katabi na nagtatakip ng mukha gamit ang dyaryo, na may tumutunog na telepono rin. Biglang ibinaba ng pasahero ang dyaryo si Bayon Hyuk ito, nang umiti at sinabing ang pagkikita at pagkatabi nila ay tadhana na hindi mapaghihiwalay. Napaluha si Baek Jun, at ginamit ni Bayon Hyuk ang pagkakataong ito para halikan siya, na parang pinatutunayan na lagi siyang nasa tabi ni Baek Jun nang umalis ang eroplano. Tiningala ni Jehon ang papalayo nitong anino sa langit, na parang nagpapaalam sa dalawang pinakamalapit niyang kaibigan.